Lumipas na ang 70 taon mula nang pumunta ako sa mundo ng pagtuturo ng mahika. Malapit na akong mamatay. Bakit hindi pa rin dumadating ang aking gintong palaso? O langit? Bakit mo ako pinadala rito para lang magpakamatay? Ding! Binabati kita, ang host, na activate ang Super Cultivation System. Sa pamamagitan ng pagkakabit sa isang babaeng cultivator, mabilis mong mapapaangat ang iyong antas. Makamit ang walang hanggan na buhay ng Diyos. Ay naku, Kindisi. Ay naku, Kindisi. Sa wakas ay dumating ka na. Alam mo ba kung paano ko? Ginugol ang mga nakaraang dekada. Sabi mo. Ay, paalala ng pagkakaibigan. Ang host ay may 3 minuto bago mamatay. 3 minuto na lang. Naku. 3 minuto. Anong gagawin ko? 3 minuto, nahihirapan na akong bumaba ng bundok. Saan ako hahanap ng babae? Ay. Babae. Ay naku. Mainit. Sobrang init ko. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Nakadrog ka ng ibang tao. Ah, mainit. Tulungan mo ako. CJ, aking gagawin ang paraan para lunasan ang iyong lason. Wala nang masyadong oras ang matanda. 3 minuto na lang ang natitira. Ding. Binabati kita, host. Naitaas ang iyong antas sa pagpapractice hanggang sa ika-5 unit. Iginawad din ang 10 dekalidad na spirit gathering pills. Ay. Ikaw, walang hiya, matandang mangangalunya. Ibigay mo ang buhay mo. Sandali lang. May sasabihin ako. Mangalunya. Dinungisan mo ang aking kadalisayan. Ano pang masasabi? Paano ka naman makapagsalita ng ganyan? Ito ang kwarto ko. Ikaw ang nagdungi sa akin. Bola-bola ka. Paano ko naman magugustuhan? Ang isang matandang tulad mo. Mamatay ka. Wayoy. Sandali. Bumalik ka sa utang na loob. May galit ka. Pumunta ka. Sa taong naglagay ng gamot sa'yo. Kahapon, ginawa ko ang lahat para tulungan kang maalis ang lason. Nauubos na ang huling patak ng aking dugo. Kagabi. Ako ay pinainom ng pampalibog ni Huming, ang bulag na monghe. Kahit nahirapan, nakatakas din ako pabalik sa aking sekta. Nang mapadpad ako sa iyong kwarto nang hindi sinasadya. Hindi ba ako nasugatan ng malubha? Bakit ngayon, hindi lang gumaling ang sugat ko? Kundi, nakapagbangon din ang aking cultivation hanggang sa 7th layer ng foundation establishment. May kinalaman ba ito sa pagdugtong namin? Ngayon, naaalala mo na ba? Talagang wala akong kasalanan. Sinasabi ko sa'yo, kalilimutan mo na ang nangyari kagabi. Kung malaman ng iba. Ako, si Sukingsu, ay tiyak na wawasakin ka. Ayos. Ako'y nangangakong. Hindi kailanman magbubunyag ng kahit anong balita. Kung sakaling ako'y magkamali, parusahan ako ng kidlat. Ay, ang aking likod. Kahapon, sobrang intense ng exercise ko. Huwag kang magpapansin. Ay. Ang katawan ko. Bakit biglang naging mas malakas? Hindi akalain na bumata ako ng ganito. Ay naku. Kung magpapatuloy pa ako sa pag-aalaga sa sarili. Hindi ba't? Maaaring maging 20 taong gulang na binata ako. Ang mataas na antas na spirit gathering pill na gantimpala ng sistema. Hindi ko alam kung epektibo ito. Linfan, anong nakangiti ka dyan, Lola? Bakit ka pa nakatambay sa loob ng bahay? Hindi ka pa pumupunta sa mga gawaing pang-espiritu ng paaralan. Ang sweldo ko sa Spirit Sand ngayong buwan. Ayaw mo na. Ikaw, paano nagkaroon ng ganitong mataas na antas ng Gathering Spirit Pill? Ganito kataas na antas ng Gathering Spirit Pill. Nakita ko lang ito sa auction ng Daning Pavilion. Saan ako makakakuha ng Gathering Spirit Pill? May kinalaman ba ito sa'yo? Mabait na tito. Napaka-advance ng Gathering Spirit Pill na ito. Hindi pa ako nakakain ng ganito. Bigyan mo na ako ng isa. Ha, bukas na bibig. Akala mo ba ako ay isang batang 2,000 taon? Mabait na tito, please na. Pakiusap na. Paano ka naman magiging ganito kabait? Apo, sandali, sige na. Kung gusto mong ng spirit gathering pill, pwede rin. Pero kailangan muna natin matulog magkasama. Kung gusto mong ng spirit gathering pill, pwede rin. Pero kailangan muna natin matulog magkasama. Anong sinabi mo? Sabi ko gusto ko ng gathering spirit pill. Kailangan mo munang matulog sa akin. CJ, tito. Hindi naman ako ayaw makatulog sa'yo. Kundi, ikaw ay 70 taong gulang na. Paano kung may mangyaring masama? Ano ang gagawin natin? Hindi na yon ang dapat mong alalahanin. Ding, binabati kita, host. Nakatanggap ka ng gantimpala, umangat ang iyong kakayahan sa pagninilay sa ika-6 na antas.
Sarap. Linfan. Ikaw pa rin. Talagang hindi ka mukhang 70 taong gulang na matanda. Itong mataas na antas na spirit gathering pill. Para sa'yo na ito. Linfan. Nakapasa na ako sa ikalimang antas ng key refining. Talaga ba? Ay naku. Hindi ka ba dati nasa ikatlong antas ng key? Baka itong mataas na antas na spirit gathering pill. Nakakapagpatuloy ka ng 2 antas. Dapat. Hindi lang ito dahil sa mga elixir ng espiritu. Ang buhok mo. Biglang naging itim, at nabawasan ang mga kulubot. Kapag may magagandang balita, sumisigla ang tao. Linfan, ang galing mo talaga. Kailangan kong magsikap ng mabuti. Sa wakas, matatag na ang aking antas. Matapos makasama siya sa pagsasanay, nakaabot ako sa ikapitong antas ng pundasyon. Baka. Siya ang dahilan. Ay, hindi ko akalain. Ang unang lalaki sa buhay ko ay isang matandang tao. Ngunit, bakit parang may gusto akong matikman ito? Yung pakiramdam ng mabilis na pag-unlad. Talagang hindi ko malilimutan. Baka dapat ko siyang makita. Ay naku. Ano nang iniisip mo? Hindi pwede. Siyempre hindi pwede. Sige, Tito. Napakakahanga-hanga. Yung hadlang ko sa ikalimang antas ng pagninilay, bigla na lang humina ng kalahati. Pati ang espiritu ay naging mas puro. At saka ang buhok mo ay naging itim na lahat. Bakit hindi tayo magpatuloy? Ay naku. Hindi. Tingnan mo. Ano na ang nangyari sa akin? Parang gusto ko nang bumigay. Bumalik ka na. Kailangan kong magpahinga ng maayos. Ay. Halos nakalimutan ko. May isang mahalagang bagay pa. Tinanong ako ni Xuxixiong kaninang umaga. Kung hindi ka pa pupunta para kunin ang mga gawain ng sekta, kukunin niya ang buwis ng espiritu para sa buwang ito. Direktang hindi na ipapadala. Ay. Halos makalimutan ko na. May isa pang mahalagang bagay. Nagtanong si Kuya Xu kaninang umaga. Kung hindi mo pa kukunin ang mga gawain sa POC ng paaralan, ibabawas niya ang sahod mo sa buwan na ito. Direktang hindi na ipapadala. Lene. Sa tingin mo, sa kasalukuyan kong lakas, kulang pa ba ako ng kaunting espiritu na buhangin? Pero itong si Xu, dapat na niyang ayusin ang kabuang utang niya. Ang sekta ay nagbibigay ng 800 espiritu na buhangin bawat buwan. Pero siya, aba, isang hila ay 600. Ngayon, gusto na ring lamunin ang natitirang 200. Talagang akala niya ay madali lang akong manipulahin. Tito. Masakit. Pasensya na. Bumaba ka na. Tungso, tingnan mo ang aking likod. Kung magpapatuloy ka pa sa ganito, mapapahamak ang iyong host ng maaga. Sino na ang gagawa ng iyong misyon kapag nangyari yon? Ding, dahil sa masigasig na pagsasanay ng host, ibinibigay ko ang sagradong paraan ng pagsasanay. Oh, kondisyon ang Juzuan Soyang. Sa pag-aaral nito, maaaring patatagin ang pundasyon at palakasin ang enerhiya. Mag-focus ng isip at pag-igihin ang enerhiya. Makipaglaban sa kalaban ng 3 araw at 3 gabi. Kahit na matindi, hindi ka matitinad. Mas lalo pang lalaki ang iyong kakayahan ng tuloy-tuloy. Sige, mahusay. Hindi nakakagulat na ang aking gintong daliri. May ganitong pambihirang kakayahan. Sino ang mag-aalala na hindi maging pinakamataas na Diyos? Tingnan mo. Narito na ang matandang si Linfan. Kanina umaga, nagalit si Xuxixiong. Sabi niya, kapag dumating si Linfan, papahirapan siya. Baka hindi na magtagumpay. Huwag mong asahan na makukuha mo pa ang sweldo niya ngayong taon. Yo, di ba si Linfan yon? Bakit? Sa wakas nakalabas ka na sa opisina. Gago. Kahit gaano na ako katanda, pwede na kitang tawaging ama. Paano ka makikipag-usap sa nakatatanda? Aso. Naghahanap ng kamatayan. Ay naku. Kabataan. Huwag magpadalos-dalos. Ang mga nakatatanda ay nagtuturo sa iyo. Para sa iyong ikabubuti. Ay. Tawagin mo si Tatay Lin, pakinggan mo. Gago ka. Paano? Tatay, makipag-usap ka ng maayos. Pero gusto mong makipag-away kay tatay. Talagang walang utang na loob. Tatay, makipag-usap ka ng maayos. Pero gusto mong makipag-away kay tatay. Talagang hindi marunong gumalang. Matandang tao. 3 dekada sa silangan, 3 dekada sa kanluran. Huwag maliitin ang kabataan sa kahirapan. Ang kahihiyan na yon, ibabalik ko ito ng 100 beses. Mukhang sanay ka sa mga linya ng dula. Ano ang batayan mo para isipin yon? Bibigyan kita ng pagkakataon para sa paghihiganti. Tigil na. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na manghimasok sa mga usaping sekta?
Elder Wu, sa wakas nandito ka na. Tulungan mo ako. Si Lin Fan ay walang awa at malupit. Hindi lang niya ako sinuntok sa harap ng tao. Gusto pa niyang patayin ako sa loob ng opisina para itago ang katotohanan. Ding! Natukoy ang may dalang likas na banal na katawan ng mahiwagang itim. Hindi pa nagigising ang banal na katawan ng babaeng ito, kaya't matagal nang hindi umaangat ang kanyang kakayahan. Kung magagawa niyang i-link ang kanyang sarili, maaaring siyang gantimpalaan ng banal na katawan ng matarik na araw. Bawat buwan, ang aming sekta ay nagbibigay ng 800 espiritu na buhangin. Kailangan niyang ubusin ang 60. Ganito kalaking kasamaan. Ako ang nag-aalis ng masasamang elemento sa sekta. Iyon ay para sa ikabubuti ng sekta. Para lang sa maliit na 600 na espiritu na buhangin. Maliit na 600 na espiritu na buhangin. Kung itatapon mo sa lupa, hindi ka man lang mag-aalala na kunin ito. Pero hindi kami pareho. Yan ang amin. Ang tanging pag-asa namin para umangat. Ganito pala. Naiintindihan ko na. Pagwawasak sa landas ng tao. Parang pagpatay sa magulang. Ngayon, winasak ko ang iyong cultivation. Upang parusahan. Umalis ka na. Gusto mo pa ba ng ganito? Hindi ko inaasahan na ang elder ay ganito kalalim mag-isip. Kahanga-hanga ako. Pagkatapos nito, may bagong senior brother na mamumuno. Ay elder, sandali lang. Ano pa ang kailangan? Tungkol sa iyong pagsasanay. Mukhang matagal na itong natigil. Paano mo nalaman? Siyempre, nakikita ko. Kung nais mong makahanap ng solusyon. Sa gabing ito, sa oras ng aso, pumunta ka sa silid ng Yeziyuan at hanapin mo ako. Sa buhay, dapat tayong mag-enjoy hanggat may pagkakataon. Huwag hayaang ang gintong tasa ay nakaharap sa buwan ng walang laman. Magandang panitikan. Kaibigan, napaka-artistiko mo. Elder Wu, talagang ikaw ay isang magandang tao. Kaibigan, ngayon, ikaw ay nasa tanggapan ng mga usapin. Nakikita mo ang mga panganib na nakatago sa akin. Si Wu Yan ay dumating upang magtanong. Kung hindi agad masosolusyonan ang problema ni Elder Wu, baka sa buong buhay ko, hindi na ako umunlad. 20 taon na akong may malubhang sugat. At hindi ko pa rin natagpuan ang solusyon. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit humihinto ang iyong pag-unlad, ay hindi dahil sa sugat na iniisip mo, kundi dahil sa iyong likas na katangian ng katawan. Katangian ng katawan. Tama. Isa kang bihirang pagkakataon sa 1,000 taon. Banal na katawan ng Xuanyin. Basta't magising ang banal na katawan, ang iyong pag-unlad ay magiging napakabilis. Ikaw, may paraan ka bang masolusyonan ito? Upang gisingin ang mahiwagang banal na katawan, isa lamang ang paraan, sa pamamagitan ng pagsasanay sa alamat na banal na katawan ng araw. Pero saan hahanapin ang banal na katawan ng araw? Swerte naman. Ako ang banal na katawan. May tulong ako. Maaabot ang gintong elixir. Malapit na ang Yuanying. Lanan. Ding, binabati ang host. Tumaas ang aking kakayahan sa unang antas ng pundasyon. Gantimpala sa host ang banal na katawan ng araw. Ako. Talaga bang nakalagpas ako? Ang pakiramdam na ito. Ano? Ngayon, naniniwala ka na? Hindi ko inasahan. Banal na katawan ng araw. Talagang may ganitong kapangyarihan. Ngunit, nakatanggap din ng maraming benepisyo ang kaibigan, di ba? Mukhang mas bata kaysa kahapon. Hehe. Ito ay simula pa lamang. Basta't magsikap lang. Mas magiging mabilis ang pagpasok. Huwag nang pag-usapan pa ang Golden Core o Nascent Soul. Kahit ang landas ng walang hanggang, ay hindi isang ilusyon lamang. Salamat kaibigan sa pagtulong sa akin na muling ituloy ang daan. Sa hinaharap gagantihan kita. Ngunit, mangyaring kalimutan na lang ang nangyari ngayon kaibigan. Parang hindi nangyari kailanman. Pwede ba? Dahil ganon ang iniisip ni Elder Wu. Siyempre, hindi na rin ako pipilit. Pero, kung sakaling magsisi si Elder Wu balang araw, ang munting tahanan ko ay handang tumanggap anumang oras. Salamat kaibigan sa daan, kaya't ako'y alis na. Kung may kailangan ka, maaari mo akong tawagin anumang oras. Walang susunod na pagkakataon para sa sabayang pagsasanay. Ay. Mabuting tiyuhin. Hindi ka ba? Kahit si Elder Wu ay nahulog na rin, di ba? CJ, Tito. Hindi mo alam. Kahit si Elder Wu ay nahulog na rin, di ba? Huwag kang magtanong ng hindi dapat. Ay naku, Tito. Hindi ba't nag-aalala lang ako sa'yo? Sige, sabihin mo. Bakit ka nandito? Magandang uncle. Sobrang galing mo talaga. Yung siksudali kahapon, hindi niya matanggap kahit isang galaw mo.
Ngayon ay pinag-usapan sa loob ng sekta. May lumabas na matandang Diyos sa mga tagalabas. Matandang Diyos. Ganito na ba ako katanda? CJ. Kaya ipapakita ko sa'yo. Gaano katindi ang matandang Diyos? Ay. CJ, Tito. Huwag kang mag-alala. Dumating ako dito dahil may kailangan akong hilingin. Oh. Anong nangyari? 3 araw na lang. Ay ang malaking kompetisyon ng sekta. Sa pagkakataong ito, gusto kong subukan. At kebet na dumaan ako sa pamilihan. Nakakita ako ng isang lihim na teknik. Sinasabing kapag naabot mo ang pinakamataas na antas, maaari kang makatawag ng isang apoy na dragon. Napakalakas ng kapangyarihan nito. Pero, ang lihim na kasanayang ito ay talagang mahirap intindihin. Hindi ko maintindihan. Kaya't humingi ako ng tulong sa tiyo para maturuan. Ding. Nakatagpo ng kulang na bersyon ng lihim na kahoy. Apoy dragon siyam na pagbabago. Kailangan bang punan? May ganitong kakayahan pa si Ken ni si J. Bilisan mo, Gindis, tulungan mo akong punan. Ding, nabigong punan. 7. Gusto mo bang mapagod ako ng ganito? Anong 7 beses? Anong nangyari? Gusto mo bang matutunan ang mataas na lihim na sining? Gusto mo bang sa malaking kompetisyon ng sekta? Isang hampas lang at sumabog ang lahat. CJ, Tito. Gusto ko. Nais ko. Ayos. Kaya bibigyan kita ng pagkakataong ito. Gisingin ang likas na ksuan na katawan. Ibalik ang landas. Tunay na ito ay isang malaking kaligayahan. Bakit parang nag-aalarma ang aking espiritu? Parang sinasabi sa akin, huwag tumanggi na magkasama si Linfan. Tama na. Ang nangyari kagabi ay parang isang panaginip lamang. Simula ngayon, unahin ko ang pag-akyat sa langit sa pamamagitan ng pagkamagaling. Sister Wu. Sister Lin, bakit ka nandito ngayon? Sister Wu. Sister Lin, bakit ka nandito ngayon? Sister Wu, may utos ang Deputy Sect Leader. Inaatasan ka na pagkatapos ng 10 araw. Pumunta sa Great Qian Dynasty bilang National Teacher. Ano? Dakilang dinastyang Qian. Hindi ba yon ang espiritu ng langit at lupa? Isang lugar na halos walang halaga sa mundong ito. Ano ang mangyayari sa aking landas? Kapatid na guro. Sa pagkakataong ito, nagbigay ng mahigpit na utos ang pangalawang pangulo. Ate, ikaw. Kahit ayaw mo, kailangan mong pumunta. Hindi. Hindi naputol ang aking landas. Hindi naputol ang aking landas. Tingnan mo. Naka-4 na antas na ako sa pagbuo ng pundasyon. Naka-breakthrough na ako. Hindi ako makakapunta sa mundong ito. 8. Kahit na hindi ko alam kung paano mo naabot ang antas ng pundasyon na 4. Ngunit, sa pagkakataong ito talagang wala nang magagawa. Maliban kung kaya mo bang itaas ang iyong kasanayan sa loob ng 10 araw hanggang sa ika-7 antas ng Foundation Establishment. Tulad ni Su Kingsui, ang kapatid na si Su, at maging isang gold core Dao Seed. Kung hindi ka bibigyan ng pagkakataon ng pangalawang pangulo. 10 araw lang. Para sa ika-7 antas ng Foundation Establishment. Mabuting tiyuhin. Ngayon, maaari mo na bang ibigay sa akin ang lihim na kasanayan? Ay naku, huwag magmadali. Mabuting tiyuhin. Huwag, patawarin mo na ako. Hindi ko na talaga kaya. Binabati kita, host. Matagumpay mong nakumpleto ang Yanlong Jubian. Automatikong inangkop para sa'yo. Nakaabot na sa ganap na kasanayan ang Yanlong Jubian. Hahaha. Naging dalubhasa na sa Yanlong Jubian. Ano? Tingnan mo. Ito ang lihim na kasanayan sa mataas na antas. Matapos ma-master ang 9 transformations of the Flame Dragon. Malakas na malakas ang Flames Dragon na ito. Totoo nga. Apo, turuan mo ako. Sige na. Matuto ka sa akin. Ikaw. Naintindihan ko na ang dami ng beses kong sinasabi ang mga sikreto. Bakit hindi ka pa rin matuto? Pero, sila ay talagang tanga. Anong gagawin ko? Matinding pag-aaral ng 3 araw. Matutunan ang 9 transformations of the Flame Dragon. Hindi naman walang ibang paraan. Basta't sabihin ng tiyuhin. Kaya niyan Kaya kailangan mong magsikap. Kumusta? Ngayon, natutunan na ba? Ang 9 transformations of the Flame Dragon. Lanan, natutunan ko na. Salamat sa'yo, Linfan. Hey, ngayon ko lang natutunan ang lihim. Hindi na kita tatawaging Tito. Hindi. Tito, hindi mo ba napansin? Mukha ka ngayon. Mas bata pa ako sa'yo. Ay naku. Talaga namang bumata na ako ng ganito. Parang naging 20 anyos na.
Bata na lalaki na. Pero, mas gusto ko pa rin na tawagin mo akong Tio. Magandang uncle. Alam na niyan CJ, kung ganun, mauuna ka na. Bumalik ka na sa sarili mong tirahan. Uncle, kailangan kong strengthen ang aking kakayahan. Yelan, naintindihan ko. Su. Elder Su. Su. Elder Su. Lanan, umalis ka muna. Lanan. Masigasig ang kaibigan Lin. Sa ganitong edad, kaya pa rin magpakasaya. Gabi-gabing kasiyahan. Walang takot na baka isang araw. Hindi na kayanin ang katawan. Mali. Paano ka naging batang-bata ulit? Tungkol sa aking bagay. Mukhang wala itong kinalaman kay Elder Su. Naalala ko noong araw na umalis ka na may dala ang espada. Sinabi mo na wala na tayong ugnayan mula noon. Bakit ngayon? Ay nag-aalala ka pa sa aking pribadong bagay. Huwag mong gawing maganda ang iyong sarili. Dumaan lang ako dito. Naisip kita. Pagkikita, tingnan natin kung buhay ka pa. Ito ay isang bote ng mataas na kalidad na ninyuandan. Ang gamot ay mainit at pampalakas, inumin ng maayos. Para sa pag-abot ng foundation establishment. Dapat walang problema. Napakamahal ng elixir na ito. Nakakahiya naman na tanggapin ito. Kunin mo na lang. Hindi naman ako kulang sa ganitong elixir. Mag-aral ka ng mabuti. Sana ay mabuhay ka ng mas matagal. Huwag sanang isang araw ay mawala ka ng tahimik. Nagpapalitang tao. Ay, King Su. Ako, ano ba ang nangyayari sa akin? Binilhan ko siya ng pill para pasalamatan siya. Sa tulong niya na maabot ko ang ikapitong antas ng pagbuo, natapos na ang karma. Dapat umalis na pagkatapos maghatid. Bakit kapag siya'y nagsalita, hindi na ako makagalaw? Madilim na ang gabi. Bakit kailangang magmadali? Mas mabuti pang uminom ng tsaa bago umalis. Hindi na kailangan. Pagkatapos maihatid ang mga bagay, alis na ako. Ay, dahil sa'yo, nagdala ka ng gamot na makakatulong sa aking pundasyon. Ang pagkakaibigang ito ay mananatili sa aking puso. Hindi mo ba ako bibigyan ng pagkakataon na magpasalamat? O baka naman ayaw mo pa ring pag-usapan ang nangyari noon? Nakatira tayo sa isang kwarto. Lahat ay nahihirapan. Lin Fan, huwag kang magbintang-bintang. Sino ba ang mag-aalala? Yung araw na yon, matagal ko nang nakalimutan. Bibigyan kita ng pilulang panggamot. Tinutulungan mo lang akong makalampas sa pagwawakas ng mga sanhi at bunga. Pagwawakas ng mga sanhi at bunga. Ang pinakamahalaga sa mga nag-aaral ng immortalidad ay ang pagsasaayos ng isip. Pagwawakas ng mga sanhi at bunga. Kung ganoon kadali. Bakit may usapan patungkol sa mga demonyo ng isip? Dumarating ka ng nagmamadali. Nais na umalis. Talaga bang iniisip mo ang mga bunga ng iyong mga aksyon? O may iba ka pang iniisip? Baka nga hindi mo pa nakikita ang iyong sarili. Lanan. Ikaw, huwag kang magpakasensitibo. Ako ay isang matandang elder sa loob ng Kinyon Sect. Nasa ikapitong antas ng foundation establishment. Ang aking kinabukasan ay puno ng pag-asa. Paano ako magbibigay ng isang panghusga sa isang muling tagapaglakad sa labas na may masyadong mataas na pag-asa? Kung walang kasinungalingan sa iyong puso, dahil wala nang iniisip. Bakit hindi ka matakot na magtagal at uminom ng isang tasa ng tsaa? Bago umalis, natatakot ka ba na masyadong madilim na? O masyadong malakas ang lasa ng tsaa? O natatakot ka na ako, si Lin Fan, ay mag-isa pa ng ilang sandali? Ano bang nangyayari sa akin? Bakit sa ilang salita lang niya? Nababago na ang aking isipan. Hindi pwede. Su King Su, kailangan mong maging mainat sa iyong puso. Huwag na muling magpabighani sa kanya. Isa lang namang tasa ng tsaa. King Su, para lang itong isang maliit na usapan ng mga matagal ng kaibigan. Sisiguraduhin ko, kumakain lang tayo ng tsaa. Wala nang iba pa. Isang baso lang. Isang baso lang. Kahit na hindi ito ang espesyal na tsaa. Pero ako mismo ang nagprito nito. Kaya't may sariling kakaibang lasa rin ito. Paki. Paano? Hindi ko inakalain. Ikaw na gutom na espiritu. May ganitong klaseng hilig at sining pa rin. Lin Fan, nandito na ako para hanapin ka. Yo. Su King Su. Lin Fan, nandito ako para hanapin ka. Yo. Su King Su. Tama nga, ikaw ay isang gutom na demonyo ng pagnanasa. Ay, Elder Wu. Ang swerte naman natin. Hindi mo ba iniiwasan ang sarili mong silid para mag-meditate? Sa kalagitnaan ng gabi, may isang lalaki mula sa labas ang pumunta. Sa iyong kwarto, ano nang ginagawa? Sister Su. Nandito ako para kay Lin Fan. Mayroon akong mahalagang bagay na pag-uusapan.
Pero ikaw, bakit ka nandito? Elder Wu. Anong mahalagang bagay? Kailangan bang pag-usapan ito sa gitna ng gabi? Baka naman. Narinig ni Elder Wu ang ilang chismis, at nais niyang beripikahin ito. Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Tungkol sa akin. Hindi ko kailangan ipaliwanag sa'yo. Ay naku, mga elder. Kayo ay magkakapatid. Bakit kailangan pang magtalo? Umupo ka, umupo ka, umupo ka. Elder Wu. Matagal nang natigil ang iyong pagsasanay. Alam ito ng lahat sa sekta. At ako ay kakabreakthrough lang sa ikapitong antas ng foundation. Ngunit nandito ka ngayon. Mahirap hindi magduda. Kung may narinig ka tungkol dito, gusto ko ring makuha mula sa kanya. Ang pagkakataon na makabreakthrough ka. Su Kingsu. Huwag mong pagbintangan ng walang katotohanan. Ako si Wuyan, kumikilos ako. Bakit ko kailangang magpaliwanag sa'yo? Ang mga maruming bagay na yon tungkol sa kanya. Alam mo mismo sa sarili mong puso. Bakit pa magpanggap na mabuti? Na nagtatanong sa akin. Kahit gaano pa kadumi ang aking mga bagay. Hindi ito maihahambing sa'yo, Ginoong Wu. Nasa labas ay parang isang dalagang purong-puro. Na hindi kumakain ng usok ng mundo. Ngunit sa likod, sa gitna ng gabi. Sa kalaliman ng gabi, pumasok sa silid ng mga lalaking disipulo. Kung kumalat ang ganitong kilos mo. Saan ko ilalagay ang dangal ng Qin Yunzong? Saan? Kahit gaano pa karumi ang aking mga bagay. Hindi ito higit sa iyo, Ginoong Wu. Sa labas ay parang isang dalagang dalisay. Na hindi kumakain ng usok ng tao. Ngunit sa likod ng lahat sa dilim ng gabi. Sa kalaliman ng gabi, pumasok sa silid ng lalaking disipulo. Kung kumalat ang ganitong kilos mo. Ano ang mangyayari sa dangal ng Qin Yun Sect? Saan ko ito ilalagay? Ay naku. Tigil, tigil, tigil. Maging kalmado ka na. Kamag-anak tayo. Bakit kailangan mo pang gawin yan? Su Kingsui, sobra ka na. Lalabanan kita. Walang takot sa'yo. Kalmado, kalmado. Ay naku. Huwag, 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 huwag. Ay naku, huwag. Mga Ginoo, kung gusto niyong makipaglaban, makipaglaban na kayo. Huwag sirain ang bahay. Aking bahay ito. Bakit? Nakahula ako ng inyong iniisip. Gusto mong pumatay at magtago ng kasalanan. Lolo Wu, ganito ang ugali mo. Kaya't humihinto ang iyong kakayahan. Mas mabuti pa rin na hindi kayo magkaintindihan. Kaysa sa ganito. Su Kingsu, huwag mong akalaing hindi ko alam. Pinadala mo ang tao upang imbestigahan siya. Hindi ba't dahil sa hindi mo pa siya nalilimutan? Bakit ka nagpapanggap na dalagang walang bahid? Anong pinapakita mong inosente? Mag-ingat ka. Ikaw, Lin Fan, ginawa mo ito para sa kanya. Nangahas kang saluhin ang aking espada ng walang armas. Lin Fan. Ay naku, tama na. Kung magpapatuloy pa tayo nito, maaaring may masamang mangyari balang araw. Mga kapwa manggagawa nagtutulungan. Akala mo ba ang mga patakaran ng sekta ay pawang palamuti lang? Gago ka, Lin Fan. Ako si Su Kingsu. Nakikialam. Nagpapanggap na may pakialam. Mag-ingat kayo sa sarili niyo. Heh. Ay. Sige, patingin niya. Wala pang nakainom ng tsaa. Halos nawasak na ang bahay na ito. Nasa proseso na akong mabuwal. Ikaw. Ang kamay mo. Ay, wala yan. Kaunting sugat lang. Sige na, Ginoong Wu. Maaari na bang magsalita? Bumibisita ka sa gitna ng gabi. Ano ang dahilan? Hindi naman talaga para uminom ng tsa, di ba? May utos ang pangalawang pangulo. Pagkatapos ng 10 araw, ipapadala ako sa dakilang kaharian ng Qian. Bilang pambansang guro, ang lugar na iyon ay isang mundong makamundo. Mahina ang espiritu. Nakapagpasya ka na sa daan, hindi na ito maibabalik ah. Tama nga. Sabi ni Lindsay na nakababatang kapatid. Maliban kung makakagawa ako ng tulad ni Su Kingsui. Sa loob ng 2 buwan, makakalampas sa ikapitong antas ng pundasyon. At maging uri ng gintong elixir. Ako. Wala akong ibang paraan. Kaya gusto mong. Pagkatapos ng araw na yon, talagang nakalagpas ako. Dahil kaya mong tulungan si Su Kingsui na makalagpas sa ikapitong antas ng pagbuo, tiyak na matutulungan mo rin ako. Lan, hiling ko sa'yo. Muling mag-aral tayo. Elder Wu, dapat mong alam. Tungkol sa pag-aaral. Alam kong nakakahiya. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Basta't matulungan mo akong makalusot. Anumang halaga pa ang ialay ko. Ha? Ang pinakamahirap tanggapin ay ang kabutihan ng isang magandang babae. CJ, tutulungan kita. Tungtong, simula nung nagpakita ka, hindi ako tumigil sa pagyuko ng aking likod. Hindi ako mamamatay sa tiyan ng babae sa hinaharap. Mangyaring huwag mag-alala, host. Ang sistema ay magbibigay ng proteksyon sa host. Binabati ang host. Gantimpala, ikalawang antas ng pundasyon. Kawalang hiyaan. Isang mag-asawang walang hiya. Lin Fan. Ikaw matandang manyakis. At ikaw, Wuyan. Mukhang inosente sa labas. Pero sa likod, ganito. Ganito kaagad-agad na hindi mapakali. Sa 3 araw. Ang laban sa buong daan ay nawasak na. Sa wakas, tapos na rin. Mas pagod pa ito kaysa sa pagiging kabayo. Buti na lang may 9-turn lock yung scripture na sumusuporta.
Kaibigan Lin, nakapasa na ako sa 7th layer ng Foundation Establishment. Ang utang na loob at kabutihan na ito, hindi ko makakalimutan si Wuyan. Dao Zhangwu, ako. Huwag ka nang gumalaw pa. Kung magpatuloy ka pang gumalaw, mababali na ang mga buto ko. Malalanta na ako. Binabati kita, Elder Wu, sa iyong pag-angat. Walang anuman, huwag kang mag-alala. Tingnan mo, ang aking kakayahan ay umangat ng marami. Ang pag-unlad ng kakayahan ng kaibigan ay napakabilis. Talagang kahanga-hanga. Ngunit, maraming daan. Bawat isa ay may kanya-kanyang kapalaran. Makakatulong sa iyo na malampasan ang hadlang. Maituturing na mabuting bunga. Tungkol sa proseso, huwag masyadong mag-alala. Mabuting tiyuhin. Malapit nang magsimula ang malaking kompetisyon ng sekta. Ako. Ito. Hindi ba't si Ginoong Wu? Ikaw, paano ka nandito? Sa silid ng Tio Hao. Hindi ba't kayo? Tio Hao. Malapit nang magsimula ang malaking kompetisyon ng mga sekta. Ako. Ito. Hindi ba't si Ginoong Wu ito? Ikaw, paano ka nandito? Sa silid ng mabait na tiyuhin. Hindi ba't kayo? Ako. Yanner, ilang beses na bang sinabi? Kailangan kumatok bago pumasok sa bahay. Hindi ka dapat ganyan basta-basta. Anong klaseng asal yan? Oh. Naiintindihan ko na. Kumer. Di naman ako masyadong excited. Kumer. Ang galing mo talaga. Huwag masyadong maingay. Sabihin mo na, bakit ka nandito ng maaga? Pumunta ako ngayon dito, para anyayahan ka na panoorin ang laban ko. Sa malaking paligsahan ng ating sekta, nakuha ko ang unang round. Sa iyong itinuturo na yan nung Jubian. Siguradong gagawin ko, na mag-iwan ng kamangha-manghang impresyon. Magandang uncle. Nangako ka sa akin. Hindi ka pwedeng umatras. Ganun ba? Dahil nangako ako sa'yo. Siyempre, tutulong ako sa'yo. Si Yanner ay may natatanging kakayahan ngayon. Dapat na siyang magpakita sa sekta. Nagsanay siya ng 10 araw. Yung bagong likha kong Yano Dragon 9 Transformations. Kung hindi pa rin ako mananalo, sa mga ordinaryong disipulo, sayang naman ang lahat ng pagsisikap ko. Elder Wu, kung sakaling nagkataon na nagkita tayo, sama tayo sa malaking paligsahan na yon. Tingnan mo ang mga batang disipulo na nag-ensayo sa isa't isa. Marahil ito ay makapagbibigay ng inspirasyon sa ating pagninilay. Na rin. Mabuti na rin na makita mo ang batang siyan at ang kanyang mga pagsulong sa panahong ito. Tama ang sinabi ni kaibigan Lin. Bilang isang nakatatanda, dapat tayong dumalo sa seremonya at hikbiin ang mga nakababatang henerasyon. Ayos lang iyon. Tara na. Kung mahuhuli tayo, baka wala ng magandang upuan. Sige, Ginoong Wu, tayo na. Dahan-dahan. Ang likod ko. Tingnan mo, si pangalawang Panginoon Pang. Kumagat siya at nandito rin. Ito na, ang kapangyarihan ng ganap na Golden Core. Nakatayo lang siya roon. Talagang nakakabighani. Hindi lang si bise ng Panginoon Pang. Tingnan ninyo, hindi ba't si Su Kingsu, si Daoist Su? Siya ang pinakamabata sa aming Kinyon sect. Pinakamabata siyang Jindan Daoist. Ngayon ay idinedeklara ng aming Panginoon. Ang malaking paligsahan. Vice Sub-Leader, sandali lang. May bagay po akong kailangang ipaalam. Nauukol sa dangal ng po. At sa kinabukasan ng isang elder. Kaya't kailangang maghain ng saloobin sa oras na ito. Naway mapagbigyan niyo po ako, Vice Sub-Leader. Bakit po si Elder Su ay nagmamadali ng ganito? At pinahinto ang malaking paligsahan. Pangalawang punong tao, ang aking iniulat, ay tungkol kay Yan Ye. Wuyan, ang Elder Wu, na ang antas ng pagsasanay, ay nanatili sa ikatalawang antas ng pagbuo sa loob ng maraming taon. Alam ng lahat. Ngunit kamakailan ay sunod-sunod na nakapagtagumpay. Hanggang sa ikapitong antas ng pagbuo, hindi pa naririnig, nag-aalinlangan ang disipulo. Baka si Elder Wu ay nagmamadali at nagsusumikap lang para sa sariling kapakinabangan. Nakapaglakad siya ng shortcut na hindi nararapat. Nadadala sa maling landas. Nonsense ka. Vice Patriarch, pakinggan mo ang aking paliwanag. Kaya't ang disipulo ay nagmumungkahi. Upang maiwasan ang pagkasira ni Ginoong Wu. At upang mapanatili ang dangal ng sekta. Inaasahan kong agad na magbigay ng utos ang pangalawang pinuno. Na ipapadala si Ginoong Wu sa mundong ito. Upang putulin ang ugat ng kapahamakan. At magnilay sa kanyang mga pagkakamali. At itaas ang kanyang kakayahan. Sa loob lamang ng ilang araw. Mula sa ikatlong hanggang ikapitong palapag ng pundasyon. Totoo nga. Si Elder Wu rin pala. Nakipagsanib din kay Uncle Hao. Grabe. Elder Wu, ayon kay Elder Su, may paliwanag ka ba? Dahil sa iyong mahabang pagsasanay, binigyan kita ng 10 araw para ayusin ang mga makamundong bagay. Kung may depekto ang iyong landas, upang maiwasan ang hindi inaasahan, bumaba ka na. Pumunta sa mundong ito at sanayin ang iyong puso. Maaaring ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Pangalawang Pangulo, paano mo maaring pakinggan lamang si Su Kingsu, na isang panig lamang, at agad na husgahan akong naligaw ng landas? Ako, si Wuyan, ay walang dapat ipagdamdam. Wala akong dapat ipagdamdam.
Sa loob ng ilang araw lamang, ang aking kakayahan ay umangat ng maraming antas. Baka naglakad ka sa maling landas. Gumamit ng hindi nararapat na tulong. Paano mo magagawa iyon? Wuyan, maaari mo bang sabihin na ang paraan mo sa pag-angat ng iyong kakayahan ay tapat at makatarungan? Su Kingsu, bakit kailangan mong magpanggap dito? Bakit mo ako pinagtutukso ng ganito? Hindi ba't dahil sa tingin mo, nakuha ko ang iyong lalaki? Wuyan, maaari mo bang sabihin na ang paraan mo sa pag-angat ng iyong kakayahan ay tapat? Bakit mo kailangang magpanggap na mabuti? Bakit mo ako pinagtutukso ng ganyan? Hindi ba't dahil sa tingin mo, nakuha ko ang lalaki mo? Ano? Ano? Nakuha ang lalaki. Si Elder Su at Elder Wu. Nakuha ang lalaki. Sino siya? Sino ang lalaking sobrang gwapo na nakapagpapasaya sa dalawang elder? Sandali lang. Kanina si Elder Wu ay palaging kasama si Lin Fan. Baka si Lin Fan ang lalaking yon. Impossible, siguro. Ellen Lan, yung alalay sa labas, na napahanga ang dalawang matandang elder, at nag-away pa para sa kanya. Ang hangal mo, huwag kang magbulaan. Binabastos mo ang aking puri. Ako'y nagsasalita ng walang katotohanan. Su Kingsu, sasabihin mo bang nagpunta ka sa kwarto ni Lin Fan sa gitna ng gabi, dahil lamang sa pagkakaibigan? Sasabihin mo bang, ang antas ng iyong pagsasanay, na nasa ikapitong antas ng pundasyon, ay ganap na tapat? Bakit? Nakuha ko ang iyong iniisip. Gusto mong pumatay at magtakip. Lin Fan, sabihin mo sa kanya, kung siya ba o ako ang gusto mo. Lin Fan, sabihin mo, gusto mo siya o gusto mo ako? Tongzi, tulong. Anong klaseng tanong na nakamamatay ito? Tongzi, tulong. Anong klaseng tanong na nakamamatay ito? King Sue, magbibigay ng pil para tulungan ako sa daan. Ang damdaming ito, paano ko ito malilimutan? Si Wuyan, para sa landas ng pagninilay, ay handang isakripisyo ang sarili. Ang layunin na ito, ramdam ko rin. Sa landas ng kadakilaan, ang pagkakataon ay nakasalalay sa kakayahan. Kung saan umabot ang damdamin. Bakit pa kailangang ipaliwanag ito sa iba? Ngayon, ako'y tapat na magsasalita. Lahat ng ito gusto ko. Dito ang lugar ng malaking paligsahan ng sekta. Nandito ang Deputy Sect Leader at ang mga kapwa-miyembro. Hindi ito lugar para ayusin ang ating personal na alitan. Hindi ba't nakakatawa kung mag-away tayo dito? Ang nangyari ngayon, pagkatapos nito, pag-uusapan pa natin ng mas maayos. Kung aalis o mananatili ka, ay pagkakaalam at pagkakasundo. Ako, si Lin Fan, ay tiyak na magbibigay sa inyo ng paliwanag. Sa oras na ito, huwag hayaang pagtawanan tayo ng iba. Lin. Sige, susundin ko ang iyong sinabi. Pagkatapos ng malaking paligsahan, kung hindi mo magagawa, sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga hayop ng taon. Hindi kita pababayaan. Sige, maghihintay ako sa'yo. Pagkatapos ng malaking paligsahan, ang paliwanag. Deputy Chief, ang usapin tungkol sa mga disipulo ay nakasagabal sa takbo ng paligsahan. Lubos kaming humihingi ng paumanhin. Naway ipagpatuloy pa rin ng Panginoon ang paligsahan. Kung ganoon, nagsisimula na ang malaking kompetisyon ng mga sekta. Ayos lang, Tio. Sobrang galing mo naman. Mga guro. Talaga bang? Kukunin mo lahat. Unang round, Grupo E. Si Xiao Yan laban kay Zhao Mang. Sister Xiao, pakisuyo, turuan mo ako. Ang espada at sabre ay walang mata. Kung masasaktan ka, huwag kang umiyak. Senior Brother Zhao. Pakisuyo. Ang malawak na espada ni Senior Brother Zhao, may tamang luto na. Si Xiao Yan, sabi nila dati ay nasa 5 antas pa lang ng ki. Malamang mahirap siyang mapigilan. Nagtatago at umiwas. Anong klaseng kakayahan yan? May lakas bang tumanggap ng isang espada ko? Maganda ang galaw nitong babaeng ito. Ang daloy ng espiritual na lakas ay medyo maayos. Hindi katulad ng, mukhang may 5 antas lamang ng pagninilay. Baka, ito ay dahil sa kanyang kontribusyon. Kapatid na Zhao, mag-ingat ka. Unang anyo ng siyam na pagbabago ng dragon ng apoy. Apoy ng dragon. Ano itong uri ng mahika? Napakalakas ng presyon. Pagpigil ng enerhiya at pagbuo ng anyo. Ito ay hindi bababa sa mataas na antas na lihim na sining. Saan niya nakuha ang pagkakataong ito? Zhao, kapatid. Mag-ingat ka. Unang anyo ng apoy na dragon. Sigaw ng apoy na dragon. Ano itong uri ng sining? Napakalakas na presyon. Pagsasama ng enerhiya at anyo. Ito ay hindi bababa sa mataas na antas na lihim na sining. Saan niya nakuha ang pagkakataong ito? Nanalo si Xiao Yan. Isang galaw. Iyan ay si Zhao Mang na nasa ika-6 na antas ng ki. Si Xiao Yan ilang buwan na ang nakalipas. Ay wala pang pangalan. Bakit bigla na lang siyang naging ganito kalakas? Talagang may kinalaman si Lin Fan saya daw. Pangalawang pangulo. Ang antas ng mahika na ito ay tiyak na hindi mababa. Isang panlabas na disipulo. Paano matututo? Mukhang. Lahat tayo ay nagkamali sa pagtingin kay Lin Fan. Ang batang ito, sa hinaharap ay may malaking potensyal. Tama. Tama. Hindi ko pinahiya si Tio.
Lahat ng ito ay itinuro ni Tio ng maganda. Magandang Tio. Ay. Dalawang matandang. Pumunta kayo dito para mag-inom ng tsaa. O gusto ninyong humingi ng tulong ko sa paghuhusga? Tumigil na sa kawalang galang. Pagtanggal ng niebe, binibigyan mo ako ng tulong, Dan. Ito ay pagmamahal. Uyan, naniniwala ka sa akin na tutulungan kita. Ito ay katwiran. Ako si Lin Fan, kahit hindi ako isang tunay na gentleman. Ngunit ang mga salitang mabigat ang damdamin at pagkakaibigan ay talagang may halaga. Mabigat ang damdamin at pagkakaibigan. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang relasyon mo sa kanya? Hindi ba iniisip ni Elder Su na tanging ikaw at siya lamang ang may relasyon? King Su, alam mo ba kung bakit ko kayang tulungan kang makalagpas? Hindi dahil sa gamot o sa mga teknik, kundi dahil sa iyong puso ay may pagkakapit. Kapit sa daan at kapit sa damdamin. Hindi mo maiiwan ang gabing iyon, at hindi mo rin ako maiiwan. Tama ba? Huling-huli. Elder Wu, ikaw ay handang isakripisyo ang lahat para sa daan ng espiritu. Iginagalang ko ang iyong determinasyon. Ngunit tanungin mo ang sarili mo, bakit ka pumunta sa akin? Talagang para lang mapalaya? O gusto mo rin bang magkaroon ng isang tao na makakaintindi sa hirap na iyong dinaranas sa loob ng maraming taon? Ako. Elder Wu, hindi ka nag-atubiling isakripisyo ang lahat para sa daan ng espiritu. Iginagalang ko ang iyong determinasyon. Pero tanungin mo ang sarili mo, bakit ka pumunta rito sa akin? Talagang para sa pagtagumpay? O gusto mo rin ng isang tao na makakaunawa sa mga pinagdaraanan mong paghihirap sa loob ng maraming taon? Ako, ang daan ay nag-iisa. Alam nating pareho, dahil sa swerte ng pagkikita. Bakit pa tayo magpapahirapan sa isa't isa? Ako si Lin Fan, malinaw na nagsasabi. Ayoko kayong mapili man lang. Hindi ko kayang iwanan kahit sino sa inyo. Kung magpupumilit kayong mag-away, wala na akong pipiliin sa dalawa. Pero naniniwala ako na kayo ay matatalino. Mas mainam na hindi na lang mag-away hanggang sa ikamatay. Mas mabuting magbawas tayo ng hakbang. Hindi ko kayo pinipilit na tanggapin ang isa't isa. Basta't huwag niyo akong pilitin. Naisuko kayo. Kung iwan mo ako, sasalubungin kita ng kamatayan. Kung lolokohin mo ako, sama-samang mawawasak ang landas. Nangakong si Lin Fan dito na hindi ko bibigyan ang inyong dalawa. Kahit sino man, kung sakaling lumabag ako, sumpa ng langit at lupa, walang daang tatahakin. Mas mabuting tandaan mo ang iyong sinasabi. Naway panindigan mo ang iyong salita. Mabait na tiyuhin. Sobrang galing mo. Anong galing? Kung dumating pa ako ng mas huli, mawawasak na ang bahay namin. Naaliw na ang dalawang matanda. Pero hindi mo ako naaliw. Mabait na tiyuhin. Paano mo naman ako papatahimikin? Ganito na lang, papatahimikin ko na. Binabati kita, host. Gantimpala, tumaas ang antas ng espiritu sa ika-4 na palapag ng pundasyon. Ay naku, ang pagtuklas sa pagiging espiritual ay talagang mahirap. Sobrang nakakapagod sa bato. Naglunsad ng emergency na misyon, matapos ang kalahating oras. Isang dalagang pinapatay ng Blood Fiend Sect. Si Yunyaw ay nagtanong sa likod ng King Yun Sect. Mangyaring agad na pumunta ang host para sa tulong. Ay, hindi ito ang tamang tao. Kailan pa tayo nagkaroon ng ganitong masayang pagtulong na negosyo? Ang Blood Fiend Sect ay kilalang mabangis. Kung makikialam ako ng basta-basta, hindi ka sana nagpasikat sa kapahamakan. Ang babaeng ito ay may katawan na may kahoy na espiritu. Isa siyang bihirang talento sa paglilihi ng pil na mahirap mahanap sa 1,000 taon. Ay naku. Sana sinabi mo na agad. Gusto ko talaga ang tumutulong sa iba. Isa pa na may espesyal na katangian, di ba? Ako'y palaging masigasig sa pagtulong. Pupunta na ako para iligtas. Mangyaring umalis na agad, host. Malapit na ang target. Mahina ang hadlang sa likod ng bundok. Katawan ng punong espiritu, makakakuha pa ng kasanayan sa paglikha ng gamot. Kaya pagkatapos ang gamot na ito, hindi ito basta-basta kinakain. Ginagawa. Kung bibilangin ang oras, mukhang tama na ang panahon. Yung mga baliw sa Blood Fiend Sect ay hindi biro. Kailangan itong tapusin agad. Tulong. Mayroon bang makakatulong sa akin? Saan ka pupunta, batang babae? Mas maigi pang sumunod na lang tayo. Mag-practice ng human pill. Haha. 3. Sa teritoryo ng King Yun Sect ko, nang aabuso sa isang batang babae. Hindi yata tama yon. Tama na ang oras, malamang tapos na rin tayo. Ang mga baliw ng Blood Fiend Sect ay hindi dapat maliitin. Kailangan itong tapusin agad. Tulong. Mayroon bang makakatulong sa akin? Bakit tumatakbo ang batang babae? Mas mabuti pang sumunod ka sa amin. At maging elixir na lang. Hahaha. 3. Sa teritoryo ng King Yun Sect ko, nang aapi ng isang batang babae. Hindi yata tama. Sino nang hangal ka? Huwag makialam. Ganitong uri ng mataas na kalidad na pill material. Mahirap din kaming makahanap nito. Kung sabi mong hindi akma, eh di hindi akma.
Dan Kay. Kayo mga taong walang awa. Talagang dapat kayong parusahan. Ang bigat ng presensya. Impossible. Ikaw ay isang cultivator na nasa foundation establishment. Salamat sa iyong pagtulong, guro. Lubos ang pasasalamat ni Yunyaw. Walang anuman. Ngunit bakit ka hinahabol? Ng mga monghe ng Xu Shazong. Ako. Hindi ko rin alam. Nandito ako para mangolekta ng mga gamot. Sino ang mag-aakalang bigla silang darating? May sinasabi sa kanyang bibig. Napakarere na gamot. Hindi dapat palampasin ang mga ganitong bagay. Parang ako'y tumakbo papunta rito. Maaaring. Ako'y kumuha ng hindi dapat kunin na gamot. Ah, ganun ba? Hindi sila dahil sa anong mga gamot na nakuha mo, kundi dahil ikaw mismo ay isang malaking gamot. Ako mismo. Tama. Dahil ikaw ay isang napakabihirang katawang espiritu ng kahoy. Ang may ganitong katangian, hindi lamang nag-ensayo ng mga teknik sa kahoy, mas mabilis ang resulta, ang kanyang katawan at kaluluwa. Para sa ilang mga nag-aaral ng masamang sining, mga monghe, ito ay isang malaking benepisyo. Kaya tinawag nila akong mga halamang gamot para sa pagsasanay. Dahil ikaw ay isang bihirang katawang espiritu ng kahoy, ang sinumang may ganitong katangian, ay hindi lamang nag-aaral ng mga teknik ng kahoy, mas mabilis ang progreso, ang kanilang katawan at kaluluwa, ay may epekto sa ilang mga masamang teknik sa pagsasanay. Para sa mga monghe, ito rin ay isang malaking pampalakas. Kaya tinawag nila akong gamot para sa pagsasanay. Tama nga. Kung ang katawan ng espiritu ng kahoy ay hindi pa nagigising, ang espiritual na enerhiya ay nakatago at hindi lumalabas. Mahirap mapansin ng karaniwang monghe. Pero kapag nakatagpo ka ng taong may mataas na antas ng pag-akyat, o gumagamit ng espesyal na paraan ng pag-ehersisyo, parang ilaw sa madilim na gabi, madaling mapansin. Ano ang dapat kong gawin? Pakituro po sa akin, Elder. Handa akong magbalik ng kabutihan sa pamamagitan ng pagtulong sa iyo, Yunyaw. Ngayon, mayroon ka lamang 200. Una, ibibigay ko sa iyo ang isang bagay na may malasakit. Sa ilalim ng gintong elixir, walang makakakita sa iyong likas na katangian. Ngunit ang pamamaraang ito ay hindi ganap na tiyak. Mayroon pa ring panganib. Pangalawa, mayroon talagang isang perpektong plano na hindi lamang makakapagbigay sa iyo ng ganap na paggising sa iyong katawan ng kahoy, kundi magiging tunay na talento sa daan. At makakapagpigil ng iyong presensya ng perpekto, na kahit ang mga matandang yuanying ay hindi makikita ang iyong katangian. Pero hindi ko alam kung nais mo ito o hindi. Ano ang pinakaligtas na plano? Pakipaliwanag po, Senior. Ako ay isang sagradong katawan ng araw. Sa tulong ko, hindi lang maaring ganapin ang ganap na paggising ng iyong katawan na kahawig ng kahoy, kundi mapapalakas pa ang iyong kasanayan ng mabilis. Lumitaw ng 1,000 milya. Lumitaw ng 1,000 li. Siyempre, ang aking kakayahan ay maaari ring tumaas. Pasasalamat sa iyong pagtulong sa akin. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Kaya't iaalay ko ang aking sarili. Sana'y pahalagahan mo si Yunyaw. Magandang. Binabati ang may-ari. Gantimpala, 2nd antas ng alchemy. Elder Wu. Bago ang malaking kompetisyon, dapat ay kasama ka ni Lin Fan. Ngayon, sa emosyon at realidad, dapat ay ako na ang susunod, di ba? Kamakailan, may ilang pagkalito sa aking pagsasanay. Kailangan niya akong tulungan upang maunawaan. Mali ang sinabi ni Junior Sister Su. Paglutas ng mga mahahalagang tanong, kailan ba hindi masosolusyonan? Kamakailan lang akong nakabawi sa aking kasanayan. Kailangan pang patatagin ang antas ko. Ito ang mahalagang sandali. Si Lin Fan ay eksperto sa paraan ng pagpapatatag. Dapat itong iwanan ngayon. Matatag na estado. Bago ang malaking laban, ikaw at si Lin Fan ay nag-aral ng sabay. Ang iyong kakayahan ay umabot sa 7th antas ng pundasyon. Ang iyong pundasyon ay matatag at higit pa sa karaniwan. Bakit mo pa kailangang abalahin siya? Hindi ba't? Ang layunin ng lasing na tao ay hindi sa alak. Su Kingsu. Huwag mong isipin na ang puso ng isang marangal na tao ay katulad ng sa isang mababang tao. Sinasabi mong nag-aral ka ng mga mahihirap na bagay. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang nasa isip mo noong araw ng malaking paligsahan? Pero ikaw ang unang nagpakita ng hindi magandang asal. Ako ay nagmamadali noon, hindi tulad ng ibang tao na nagpapanggap na mataas ang prinsipyo. Ngunit para sa kanilang sariling kapakinabangan ay walang pakialam sa paraan. Nagmamalaki sa kanilang mga pagkilos. Su Kingsue, huwag kang masyadong lumampas. Ako, si Wuyan, ay kumikilos. Hindi ka pa karapat-dapat na humusga. Ngayon, Lin Fan, siyang iwan ko. Depende na sa'yo. Kung mayroon ka bang kakayahan. Mahal na Elder, humupa ka na. Mabait na tiyuhin siya. Marahil ay may nangyaring abala. Kung hindi, maghintay tayo ng kaunti. Tumahimik ka. Wala kang pakialam dito. Mabait na tiyuhin. Bumalik ka na agad. Hindi na makatiis si Yanner. Hindi na kailangang magsalita pa. Ngayon, kailangan si Lin Fan na sumama sa akin. Isang hangarin na walang pag-asa.
Ngayon, tiyak na mananatili siya dito upang tumulong sa akin. Ngayon, kailangan sumama sa akin si Linfan. Kasinungalingan lang. Ngayon, siguradong mananatili siya dito para tumulong sa akin. Hahaha. Magandang uncle. Linfan, bakit may dala kang babae uli? Sino siya? Diyos ko, grabe naman, tito, sobrang malandi ka na. Ilan na ito? Gusto mo bang ipunin ang lahat ng magaganda at batang babae sa Kinyon Sect para maging kapareha? Linfan, hindi ako sang-ayon dito. Ano ba ang tingin mo sa amin? Iyan ba ang dekorasyon sa likod bahay mo? Isa-isa. Naisip mo ba ang tungkol sa nararamdaman namin ni Sister Sue? Ay naku, King Sue yan. Huwag kayong magalit muna. Pakinggan nyo ako. Hindi ganun ang kalinis ang iniisip nyo, na ganito kadumi. Lene, ipaliwanag. Anong dahilan mo? Di na iba kundi mapusok. Hindi pwedeng sabihin na nakitang nakahandusay lang sa kalsada. O pinagsisisihan lang siya. Tama. Ako ang taong handang tumulong kapag nakakakita ng kawalang katarungan. Kung hindi ako nagligtas sa kanya kahapon ng aksidente, maaga pa sana siyang naging Diyos-Diyosa ng Blood Fiend Sect. Blood Fiend Sect. Ay tama. Kahit na ang ating mga cultivator ay nagsisikap para sa walang hanggang buhay. Ngunit dapat unahin ang kabutihan at kabutihan ng loob. Paano tayo makakapayag na mangyari ang ganitong mga malupit na bagay? At hindi tayo kikilos. Kung ako'y mananatiling walang pakialam, ano ang kaibahan ko sa mga halimaw at masasamang tao? Ay, si Yunyaw ay isang kawawang bata rin. Kahit nataglay niya ang isang katawan na may kahangahangang, likas na kahoy na espiritu. Ngunit dahil dito, minamanmanan siya ng masamang kulto na si Kai. At anumang oras ay maaaring kunin siya para gawing elixir ng tao. Gusto ko ring iligtas ang tao. Mas mainam pa ang magtayo ng 7 palapag na templo. Ilang mga nakatatandang tao. Tama ang bawat salitang sinabi ni Lin. Kung hindi dahil sa tulong ng nakatatanda, baka matagal nang nawala ang buhay ni Yunyaw. Naway tanggapin niyo ako, mga nakatatanda. Handa si Yunyaw na maging alipin. Handa si Yunyaw na maging alipin. Bilang kapalit, dinala ko siya pabalik at kasama ko siya. Hindi ito dahil sa pagnanasa sa kagandahan. Ito ay para tulungan siyang ganap na maligtas. Tanging gamit ang aking lihim na paraan, para ayusin ang kanyang katawan, at gabayan siyang tunay na magising ang kanyang lakas, para tuluyang maitago ang kanyang amoy, at mapanatili ang kanyang kaligtasan, tulungan siyang makapagsimula sa tamang landas. Ang bagay na ito ay isang napakalaking kabutihan. Dapat niyong maunawaan ako. Isang pusong puno ng pag-aalala. Kung ganon, hindi ka rin basta-basta makakapili ng mga walang kwentang tao ng Kinyon Zong. Lumabas kayo rito. Pumatay ng mga disipulo ng Blood Fiend Sect. Nagnakaw ng mga materyales para sa alchemy ng aming sekta. Hindi ba? Gusto niyong ipatumba ang Blood Fiend Sect sa inyo? Ginoo. Siya. Ang bilis dumating. Ako ay, sino ang nagdulot ng ganitong ingay? Nalaman ko, na si Elder Hylian ng Blood Fiend Sect. Hindi ko alam kung bakit siya nagdala ng maraming tao sa aming Kinyon Sect. Ano ang dahilan? Mayroon bang hindi pagkakaintindihan dito? Maling akala, pangdahay. Huwag mo akong gawing tanga. May 3 disipulo ako na sumusunod sa aking utos, na humahabol sa isang napakagandang material para sa alchemy. Sa huling lugar kung saan nawala ang hininga, ay talagang sa inyo, Kinyon Zong. Hindi kayo ang gumawa niyan sa Kinyon Sect. Sino pa kaya? Walang patunay ang sabi ni Elder Hylian. Dahil lang sa pagkawala ng aura. Agad-agad nyo nang pinaparatang na kami ang gumawa. Sobrang padalus-dalus naman yata nyo. Kayo ang gumawa niyan. Mahal na Panginoon, Pangulong, huwag na kayong magsalita pa. Agad na ibigay ang alchemist na yon. At ang masamang tao, na pumatay sa aking disipulo. Kung hindi, ay wawasakin ko ang pinto ng Kinyon Sect. Para malaman nyo, ang kapalaran ng pag-aaway sa Blood Slaughter Sect. Masasamang landas, at nagmamaliit pa sa aking Kinyon Sect. Kung gusto nyo makipaglaban, sige, laban tayo. Kami, mga tamang disipulo, ay may dalang matatag na katarungan. Hindi kami matatakot sa inyo na nagtatago sa likod. Mga maruming tao na gumagamit ng tao sa paggawa ng elixir. Haha. Kahanga-hanga. Hindi ko inasahan na sa Kinyon Zong ay may nakatago pa, na ganitong napakahusay na talento. Hindi ito nalalayo sa katawan ng muling pangdahay. Nagbago ang isip ko. Basta't ikaw ay handa, ibigay ang babae na ito sa akin. Pinatay ng iyong sekta ang aking disipulo, at kinuha ang aking mga materyales. Maaari na naming kalimutan ang mga bagay na yon. Paano? Ang babaeng ito lamang ay makakapagbigay ng kapayapaan sa iyong Kinyon Sect. Makatwirang kasunduan ito. Haha. Mapanlin lang. Ano? Matandang aso. Sino nang makapangahas na manilip sa aking babae? May paraan ka ng mamatay. Tiyak na kayo ang Kinyon Sect. Ninakaw ninyo ang aking mahalagang materyales sa pag-ukit ng pila. Ngayon, narito na ang mga tao at ebidensya. Ang taong ito ay nandito pa. Kayo ba'y magtatangkang tumanggi pa?
Pangdahay, mayroon ka bang nais sabihin? Ang babaeng ito, tila may nangyayari. Baka naging babae na rin siya ni Linfan. Linfan, ang lalaking ito, misteryoso at di matukoy. Siya ang susi sa pag-angat ng Kinyon Sect. Para sa kanya, nagpa siya akong makipagsabuatan. Para sa kanya, nakisawsaw ako sa Blood Shaman Sect. Sulit ba? Hinding-hindi. Sa sandaling ito ay nagdulot ng takot sa kanya. Matandang asong si Helian. Huwag kang mag-ingay. Ang babaeng ito ay naging bahagi ng aking Kinyon Sect. Kaya't siya ay tao ng aking Kinyon Sect. Aking Kinyon Sect. Bilang isang huwaran ng tamang landas. Paano maaring ipagkatiwala siya sa inyo, mga masasamang elemento? Kung nais niyo siya, kailangan niyo munang dumaan sa aking bangkay. Tumawid ka. Lanan. Hey. Malaking dagat. Nabaliw ka. Ang masamang kulto ng aso. Gustong ipababa ang ulo ko. Nangangarap ka. Kayo, ang Blood Fiend Sect. Mahilig maglaban. Ako, ang Kinyon Sect. Susunod hanggang dulo. Ang galing ng Kinyon Sect. Ang laki ng Ondehay. Mas mabuting maghintay kayo sa akin. Hindi pa ito tapos siguradong. Hintayin niyo ang Blood Slaughter Sect. Na ibigay sa inyo ang hamon ng digmaan. Lene, umalis na tayo. Ang Blood Slaughter Sect ay umatras ngayon. Hindi ito magwawakas ng maayos. Sa loob ng kanilang sekta, may isang nakatatandang tagapagbago na nakaupo. Nakatatandang tagapagbago. Sa ating Kinyon Zong, mukhang wala tayong tagapagbago, di ba? Noong panahong pumanaw si nakatatandang Xiao Yao, tayo sa Kinyon Zong ay mayroon ng 300 taon na walang tagapagbago. Kung si Lolo Blood Killer ang personal na sumugod, maaaring hindi rin magtatagal ang aming mataas na pader ng Kinyon Sect ng depensa sa bundok. Sa tingin ko, hindi ito tatagal ng matagal. Deputy Sect Leader, ang pananaw mo kay Helian ay parang mas matindi pa nga. Sa palagay ko, mayroon na silang plano sa pagtugon. Tama ka. Kailangan kong makuha ang isang balita. Sa hindi naglaon, sa panahon ng sinaunang pagsasanib ng mga espiritu, sa lihim na bahay ni Daoist Mochen, magpapakita ito sa disyertong Hilaga. Ang yungib ng mga makapangyarihang nilalang sa panahon ng pagsasama ay talagang, ayon sa sabi-sabi, bago bumagsak si Daoist Mochen, iniwan niya ang kanyang pangunahing magic treasure. Sa gitnang bahagi ng yungib, ang treasure na ito ay naglalaman ng mga batas ng espasyo. Kung makuha natin ito at magamit natin, tiyak na makakabuo tayo ng isang ganap na depensa na kayang tumagal sa mga atake ng pagbabago ng Diyos. Deputy Sect Leader, pero gusto mo ba kaming pumunta at kunin ang kayamanang ito? Tama, Linfan. Bagamat mababaw pa ang iyong kasanayan, ngunit ang iyong mga paraan ay mahirap hulaan. Mayroon kang proteksyon ng kapalaran. Elder Su, ang iyong kasanayan ay umabot na sa ikapitong antas ng Ki Refinement. Ang iyong espada ay namumukod tangi. Maari kang maging malaking tulong. Ang mabigat na tungkulin ng pagkuha ng Tongchanjian. Nais kong ipagkatiwala ito sa inyong dalawa. Huwag mag-alala, pangalawang punong leader. Kami ay tiyak na gagawa ng lahat ng aming makakaya upang maibalik ang kayamanan ng sekta. Walang pag-aalinlangan, ito ay aming tungkulin. Mabuti. Sekta, maghahanda kami ng ilang kailangang kagamitan. Walang oras na sayangin. Magsimula na kayo agad. Huminto ka. Saan ka galing, ligaw na tao? Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Tulad ng ganitong lihim na lugar, kayo'y may lakas ng loob na manghimasok. Umuwi ka na, mahal na prinsesa. Ang lihim na lugar ay walang may-ari. Ang nauuna ay siyang may karapatan. Saan nang galing ang mga patakaran? Maraming mga kaibigan dito na maaaring makasaksi. Nakakatawa. Sa ilalim ng langit, walang iba kundi ang lupa ng hari. Sa loob ng teritoryo ng aking Swanling Fairy Dynasty, bawat damo at puno ay pag-ari ng royal family. Ang lihim na lugar na ito ay hindi rin eksepsyon. Ako si Xuanyuan Fenggu. Isa sa 3 prinsesa ng Fairy Dynasty. Sabi mo, maaari ba akong magtakda ng patakarang ito? Swanling Fairy Dynasty. Ang lugar na ito ay higit sa 10,000 milya mula sa teritoryo ng Diyosa. Sobrang malawak naman ng iyong pakialam. Bastos. Sino ang naglakas loob na salungatin ang aking kaharian? Isang tao. Dalhin niyo ang mga walang pakundangang taong ito. Ding. Babala. Na-detect ang sobrang bihirang katangian. Taglay ang emperador na enerhiya ng dragon. Xuanyuan Fenggu. Kung makakapag-isa sa kanya, maaaring makuha ng host ang dragon energy at linangin ang sarili. Malaki ang pagtaas ng pundasyon ng pagsasanay. May pagkakataon na makuha ang tunay na dragon protective spell. Akala ko ay may royal dragon energy. Prinsesa. Pasensya na. Ngunit, prinsesa, masyado namang mapang-api na agad humihingi ng tao. Ang lihim na lugar na ito ay para sa mga may kakayahan na narito sa maraming kaibigan. Nandito lang silang lahat. Malamang ay nais ng inyong kataasan na gamitin ang kapangyarihan upang mang-api, upang makuha ang bentahe. Kaya mo palang makita na ako'y may dalang kapangyarihang dragon. Lene, mayroon ka talagang kaunting talino. Sayang. Ang pagkakaroon ng pananaw ay hindi nangangahulugang may kakayahan. Sasabihin ko na ito sa huli. Umalis ka. Kung hindi, huwag magalit kung ako'y walang awa.
Hindi na kailangang magalit ang inyong kamahalan. May pagkakataon sa daan ng mga Diyos. Ang kabutihan ay nananatili sa Kanya. Huwag na nating subukan maghula. Lanan, mas maganda kung mapapanood kayo. Para hindi nila masabi na, gamit ang kapangyarihan ng api. Huhula. Bakit naman? Sabihin mo nga. Taya tayo. Pagkatapos lumabas ng tao sa lihim na lugar, tignan natin kung sino ang mas maraming nakuha. Kung mananalo ako. Mahal na prinsipe, sana ay sumang-ayon ka sa akin. Isang maliit na hiling lang. Sa'yo lang. Sa panahong ito ng pundasyon, hahayaan mong ikumpere ang iyong nakamit. Talagang walang pakundangan sa sarili. CJ, ipagkakatiwala ko ito sa'yo. Lahat ng narito ay saksi. Kung mananalo ka, basta't hindi ka magdadalawang isip, ako'y mula sa kaharian ng Xian. Ang mga kondisyon ay sa'yo. Kung matatalo ka, kailangan mong sirain ang iyong kakayahan. Magmakaawa ka sa lupa. At humingi ng tawad sa akin. Hindi maaaring si Lin Fan. Ay, isang salita, isang kasunduan. Hindi ba? Magbubukas na ang lihim na lugar. Ay, bakit hindi mo ako pinapayagang pumasok? Ay, papasukin mo na ako. Lin Fan. Lanan. Bakit dito? Tayo lamang dalawa. Nasaan ang aking mga gwardya? Ay naku, huwag mo munang isipin yan. Tumingin ka sa itaas. Maliit na mekanismo. Ano ang magagawa nito sa akin? Hintayin mo ako. Sira na ito. Ay naku. Hoy. Ay naku, hindi pwede. Guru Muchen. Ito ay isang makapangyarihang nilalang sa yugto ng pagsasama. Siya ang lumikha ng mekanismo. Kahit na pagkatapos ng ilang libong taon, hindi ito kayang sirain ng mga tao tulad natin, na nasa yugto ng pundasyon. Ano ang dapat natin gawin? Ito. Magkaparehong puso. Kailangan upang makalusot. Isang yin at isang yang. Nag-ugnayan at nagtutulungan. Mukhang kailangan nating makipagtulungan. Sige na. Naghuhula ako. Dapat ay, kailangan mong ipasok ang espiritu sa batong ito. Upang mapuno ito, kailangan matugunan. Ang yin at yang. Ang magkatugmang ito ay kinakailangan. Ngunit, sa aking pagsasanay, ito ay ang Dragon Key ng Imperial Way. Ito ay ang Pyriang Kung Fa. Natutunan mo ito. Ngunit ito ay Yin Spirit Power. Ganito. Ay naku. Ako ay isang sagrado na katawan ng naglalagablab na araw. Siyempre, ito rin ay Pyriang Spirit Power. Kung ayon sa sinasabi mo, kailangan lang natin dito, maghintay ng kamatayan. Ding. Nakatukoy ng host, na nahaharap sa krisis sa buhay. Automatikong naglaan para sa'yo. Ng solusyon. Maaaring gamitin ng host, ang banal na katawan ng matinding araw at apoy, upang makabuo, ng purong yang na lakas, na nag-ugnay, sa Imperial na Dragon Key ng Xuan Yuan Fengwu, na nagdudulot ng yin na pagbabago, makamit, ang pagkakasundo ng yin at yang. May paraan na ako. Anong paraan? Mayroon akong isang lihim na pamamaraan, na makapagbibigay sa iyo ng Imperial na Dragon na enerhiya, mula sa yang papunta sa yin. Pero, kailangan, makipag-ugnayan sa balat, maghalo ang espiritu. CJ, kung ganoon, ako'y maniniwala sa'yo. Kung gusto mong maglaro ng mga trapo sa akin, ako'y maghihiganti. At ikaw ay pupulbusin at magiging alikabok. CJ, halika. Ang dragon na ito ng imperyo ay talagang nagagawa ng ganitong kakaibang pagbabago. Hey, nagtagumpay tayo. Mukhang tayo ay nagkasundo ng maayos. Mahal na prinsipe, ito ay unang antas. Ngunit sa hinaharap, kailangan pa natin ng mas malapit na pagtutulungan. Nagsimula na. Bilisan mo, ha? Kaninang? Ano ba talaga ang paraan na ginamit mo para mabago ang aking imperial na enerhiya kahit ang iyong ama? Hindi magagawa ito. Mahal na Ginoo, narinig mo na ba ang tungkol sa pagsasama ng yin at yang? At ang prinsipyo ng pagsasama ng dragon at tigre, ang kapangyarihan ng emperador. Bagamat ito'y pinakapaya, sumunod sa agos. Marami kang alam. Ngunit, mag-ingat. Bakit mo ako ililigtas? Ay naku, tayo ngayon ay mga balang sa isang lubid. Kapag nasaktan tayo, mahirap na ang daraanan natin sa susunod. Kung ganon, hayaan mong ako. Tingnan ang iyong tunay na kakayahan. Itong lakas ng espada, parang nag-aangkop ayon sa lakas ng ating espiritu, na otomatikong nag-aayos ng lakas. Mahal na prinsipe, bakit hindi subukan? Napigilin ang presensya.
Pigilin ang hininga. Paano tayo magtatanggol? Gamitin ang lambot laban sa tigas. Nakalimutan mo ba kanina? Ang prinsipyong gamitin ang lambot laban sa tigas. Hey! Talaga namang matalino ka. Ay! Nasugatan. Maliit na bagay. Hindi pwede. Sa enerhiya ng espada na ito, may kasamang nakamamatay na lason. Kung hindi agad matanggal, maaaring makasira ito sa mga meridian. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Sabi ko na, kabilang tayo sa isa't isa. At saka, mahal na prinsipe, napakaganda mo. Kung hindi, kung masugatan ka, at mag-iwan ng peklat, di ba't, sayang naman ang ganda. Bukod pa rito, ang hari ay napakaganda, napakatalino, kung ganito, kung masaktan, at magkaroon ng peklat, hindi ba't, ito ay isang pag-aaksaya, masyadong madaldal. Pero, salamat ha, Lanan. Ding. Nakatagpo ng Resonance ng Dragon. Inirekomenda na ang host ay makipagtulungan kay Son Yuan Fenggu. Mahal na Ginoo. Mukhang kailangan ka na naman, Ginoo. Makikipagtulungan na naman ako sa'yo. Kaya't ako ay bibigyan ka ng isa pang pagkakataon. Ngunit, tandaan mo, kung ikaw ay magsasagawa ng anumang hakbang, naiintindihan, pira-pirasuhin. Tara na. Ay, ang dragon na marka, ang amoy na ito, ay talagang hininga ng ninunong dragon, hindi ko inasahan, nasa tahanan ng Daoist Mokshen, ay may ganitong kayamanan. Mukhang, ito na ang gantimpala para sa unang pagsubok. Babala, nakatukoy ng makapangyarihang hadlang, kailangan ng purong dragon na enerhiya, kasama ang pinakamataas na espiritu, tanging ang mga nakatalaga lamang ang makakapag-alis. Mahal na Ginoo, huwag kang magmadali, ang ganitong kayamanan, hindi basta-basta makukuha. Ano ang balak mo? Ang kayamanang ito, malaki ang pakinabang nito para sa aking kaharian. Hindi ito dapat palampasin. Kung tama ang hinala ko, kailangan natin ng sama-samang lakas upang makuha ang kayamanan. Mahal na prinsipe, gamitin ang kapangyarihan ng imperyo upang pasiglahin ang daang ito. Inilagay ko ang kapangyarihan ng liwanag sa hininga ng ninuno ng dragon. Hindi pwedeng mawala ang isa. Mukhang totoo nga ito. Ngunit, kapag nakuha na ang kayamanan, paano natin ito hahatiin? Ang kasunduan ko sa iyong mataas na kapangyarihan. Ito ay tungkol sa kompetisyon sa mga nakamit sa lihim na lugar. Ngunit dahil ngayon, kailangan nating magtulungan. Pagkatapos nito, sino ang mananalo kaya? Ikaw, CJ. Basta magagawa mo lang ito. Hininga ng dragon. Ibigay ito sa akin. Ang pustahan na ito, kahit na ikaw ang nanalo. Maaari kong ipangako, isang kahilingan mo. Ngunit, dapat ito ay sa aking kakayahan. At hindi lumalabag sa mga prinsipyo. Huwag mag-alala, mahal na Ginoo. Ang aking mga hinihingi, hindi kailanman magiging sanhi ng abala sa inyo. Malapit nang mahuli ang isda. Walang oras na dapat sayangin. Pakiusap, mahal na Ginoo. Gamitin ang dragon na enerhiya ng imperyo. Halika. Nagtagumpay. Hindi maganda. Dapat sanang kinuha ang hininga ng ninunong dragon, na trigger ang self-destruct na pagbabawal. Tumatakas na. Mag-ingat. Bitawan. Bitawan mo ako. Mahal na Ginoo. Hindi ito ang tamang panahon para dito. Tara na. Walang galang. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot? Nayakapin ang aking prinsesa. Ay naku. Mahal na prinsipe. Kung hindi dahil sa sitwasyon, ako rin, ay walang magagawa kundi ito. Kung hindi sana ganito, natatakot akong ang prinsipe ay nasa ilalim ng mga batong nagkalat ngayon. Sa pagkakataong ito, hindi kita pagbabayarin. Lanan, walang anumang hadlang dito. Dapat ay, itinakda ng nakatatandang Mokshen, bilang isang ligtas na lugar. Hayaan ang mga nagtatanong sa atin, na magkaroon ng pahingahan. Ngayon ay maaari na, tayong magpahinga ng maayos. Lanan. Nasugatan ang inyong kataas-taasang. Walang anuman, kakakabasag lang ng mga bato. Lumapit ka. Halika. Hayaan mong makita ko, ang mga bato sa lihim na lugar na ito, ay may dala ng amoy ng sinaunang mga pagbabawal. Kung mahawahan, hindi maagap na pag-asikaso, maaaring magdulot ng hindi inaasahang pangyayari. Ikaw, maging matapang ka. Wala namang masama dito.
Mahal na Ginoo, patawad. Kung dati, naging ganito ang pagtrato sa akin, syempre magagalit ako. Nangangako akong paghahati-hatiin ang kanyang katawan. Ngunit bakit kay Linfan? Ako'y tila may kasiyahan. Alam mo ba, mahal na Ginoo, paano mo ito ginagabayan? Sa iyong makapangyarihang dragon na enerhiya. Ito ang talagang nais. Kung itanong sa iyo, ito ay dahil sa iyong natatanging katawan. Kaya mong makipag-ugnayan sa iba't ibang mga bihirang katawan. Kaharian kahit na taglay niya ang emperador na Dragon Key. Hindi pa siya ganap na nagigising. Paano mo malalaman kung ang prinsipe ay nag-ehersisyo ng Key sa gabi ng buwan? Sa Akupoint na Danshan, magkakaroon ng bahagyang kirot. Habang nag-ehersisyo ang hari, pagdating ng swerte, sa puntong Lingshu, palaging may pakiramdam na barado, kung alam mo pa nga ito. Kung mapagkakatiwalaan mo ako, hari, maaari kong tulungan ang iyong mataas na kapangyarihan, na malutas ang panganib na ito, upang hindi ka na mag-alala. Sa mga bagay na ito, bakit mo ako tutulungan? Tulungan ako. Anong pakinabang mo dito? Siyempre, may pakinabang ito para sa akin. Ito ay magpapataas ng aking kakayahan. Nang malaki. Ngunit, ang solusyong ito ay maaaring hindi tanggapin ng iyong kataas-taasang. Anong paraan? Ang sinasabi mo na magkasama tayong mag-ensayo. Buwis buhay. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para mang-insulto sa akin ng ganito? Ay naku, tingnan mo. Nagmamadali ka na naman. Mahal na Ginoo, may laban ka rin. Isang ideya ng trono. Ay naku, sayang lang. Isang babae lamang ang inyong kataas-taasang. Mahihirapang umakyat sa napakataas na trono. Kung hindi dahil sa inyong banal na katawan ng dragon ng imperyo, mukhang wala kang karapat-dapat na makipagkumpetensya sa trono. Wala ka bang kakayahan para dito? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sa aking pagsasanay, maaari kang ganap na magising sa banal na katawan ng dragon ng imperyo. Maging tunay na henyo ng panahong ito. Sa wakas. Sa oras na yon, ang emperador ng inyong kaharian ay maaari ring walang pag-alinlangan na itakda kang tagapagmana. CJ, kaya't pagkakatiwalaan kita muli. Kung hindi ganap na magigising ang banal na katawan ko pagkatapos ng pagsasanay, kahit na magkasama tayong mapahamak. Hinding-hindi kita patawarin. Ikaw, nag-aalala ka ng labis, mahal na Ginoo. Kaya, simulan na natin. Ay nako. Ako ay isang prinsesa mula sa Xwanling Immortal Dynasty. Ang magiging hinaharap na emperatrice. Hindi pwedeng mapailalim sa iba. Siyempre, ako yon. Nasa pinakaitaas. Maging mainat ka naman. Ding. Nakatagpo ng host binding. Santo ng Imperial Dragon Key. Gantimpala sa pagtaas ng kakayahan. Kasalukuyang kakayahan. Pundasyon Antas 7. Gantimpala sa host. Tunay na dragon na proteksyon na kakayahan. CJ. Ako, hindi lang ganap na nagising ang banal na katawan, kundi pati ang lakas, ay biglang tumaas, sa isang antas ng Golden Core. Linfan. Lubos akong nasiyahan. Masaya na ang hari, yun ang mahalaga. Ikinagagalak ko pong makatulong. Ay naku, ang prinsesang ito ay mukhang marangal at eleganteng tingnan. Kahapon ng gabi, mas matindi pa siya kaysa kanino man. Yung likod ko, halos masira na sa kakapagod. Kahit ang siyam na pagliko ng susi sa araw, halos hindi na makatiis. Akala ko sino? Ang nangahas na istorbohin ang aking katahimikan ay mga tao ng Blood Evil Sect pala, mga maruruming nilalang na nagdungi sa aking mga mata. Prinsesa ng Xwanling Immortal Dynasty, ikatlong anak na babae. Matagal na kitang narinig. Kami ay walang intensyon na saktan ang inyong mataas na kataasan dahil alam na ito ay mula sa aking palasyo. Huwag kang mag-atubiling umalis kagad. Kami ay tiyak na alis. Ngunit bago kami umalis, nais kong sana ay makuha mo. Ibigay ang taong ito na si Linfan sa amin, para sa aming pag-asikaso. Ang taong ito ay pumatay sa mga disipulo ng aking Blood Demon Sect, at kinuha ang mahalagang talento ng aming sekta. Siya ay isang kaaway na dapat patayin. Dagdag pa rito, nasa pintuan siya ng lihim na lugar. Naka-offend na rin siya. Sa iyong kapangyarihan, maaari naming ayusin ang problemang ito para sa iyo. Hindi ba't magandang solusyon ito? Talagang parang palaka na humihikbi. Ang laki ng kanyang sinasabi. Kayo dalawa, may kakayahan ba kayo? Kaming dalawa ay mayroon. Nasa ika-10 antas ng pundasyon. Ikaw ay nasa ika-9 na antas. At naglakas loob ka pang magsalita ng walang hiya sa amin. Talagang hindi mo alam ang iyong kapalaran. Bata. Hindi ka pa baluluhod. Marahil, may iwan pa kitang buo ang katawan. Aba. Reyna. Magpakatatag ka. Panahon na para ipakita ang kapangyarihan ng Jindan. Ay. Kapag naglakas loob kang maging mapanlait sa akin, mag-ingat ka sa iyong mga galamay. Iyan ang hindi pagiging basta-basta.
Kaya maaari kang maging mapanlait. Ay. Ay. Hindi maganda. Impossible. Ang pasukan ng lihim na lugar na ito ay may sinaunang pagbabawal na tanging mga nasa ilalim ng antas ng Jindan ang pinapayagan. Pumasok ang monghe. Paano ka magiging sa antas ng Jindan? Mga palakas sa ilalim ng balon. Hindi alam ang lawak ng mundo. May posibilidad bang ang aking pamilya ay may pambihirang ganda at ang prinsesa na may natatanging talento sa loob ng lihim na lugar na ito na itaas ang Golden Core? Masama at salungat sa tamang landas. Hindi na kailangang magsalita pa. Naglalakas loob na saktan ang aking hari. Kayo. May paraan na kayo para mamatay. He. Hoy. Hoy. Kamangha-manghang mundo ng Huangji. Pagputol ng dragon. Ay. Ay. Maingat at mabilis. Malinis at mabilis. Napakaastig. Talagang karapat-dapat sa aming pamilya. Prinsesa. Sobrang galing. Walang pakialam sa anuman kahit anong sekta. Lahat sila'y mga pangkaraniwang tao. Sige na. Makulit at madaldal. Bakit hindi mo tingnan? Saan tayo pupunta? Susunod. Wala akong oras. Para maging tagapagtanggol mo. Ayos. Tayo na. Ay. Ay, mahal na Ginoo. Napansin mo ba? Ang mga dragon na disenyo sa mga mural na ito, kaugnay ito ng mga guhit sa hininga ng ninuno na nakuha mo dati. Tama. Mukhang ang lihim na tirahan ni Muchen. May malalim na ugnayan sa dragon. Na-detect. Matinding bakas ng enerhiya ng dragon. Sa unahan ay may mataas na konsentrasyon ng reaksyon ng enerhiya ng dragon. Parang nasa lihim na lugar ang sentro. Centrum control. Your Highness. Nararamdaman ko sa unahan. Napakalakas na alon ng enerhiya ng dragon. Malamang, ito ang sentro ng lihim na lugar na ito. Marahil, ang mahika na kumokontrol sa lihim na lugar na ito ay narito mismo. Nararamdaman ko rin ito. Yung presensya ay mas malayo kaysa sa hininga ng ninuno. Mas sinauna. Purong-puro. Lanan, tayo. Wow. Mukhang gusto nilang pumasok. Sa lugar na ito ng sentro, kailangan pa ng kayo. Ang iyong hininga ng ninuno. Tingnan mo. Ay. Oh. Nabuksan na. Umalis na. Ito na yun. Ay. Lanan. Sa kabila ng mahabang panahon. Sa wakas, nahanap ko na ang taong nakatadhana para sa akin. Nasa ilalim ng imperial na landas. Batang may drakong enerhiya. At ikaw pa. Nakakatawang bata. Sirang pundasyon. Pero, siksik sa kapalaran. Muling henerasyon, Suan Yuan Fenggu, Lin Fan. Nagpapakumbaba sa Senior Muchen. Huwag na kayong mag-alala. Kung nakarating kayo dito, ibig sabihin ay kapalaran. Itong tuntong na pagsusuri ay ang aking pangunahing magic treasure na naglalaman ng batas ng espasyo. Napakalakas nito. Itong batang babae. Kahit na ikaw ay may dragon na kapangyarihan, ngunit, kailangan mong makuha ang pagkilala ng tao ng langit. Kailangan mo pang dumaan sa akin. Isang hakbang na kinikilala. Ito. Ang salamin na ito ay may espiritu. Hindi ito malaking karunungan. Malaking tiyaga. May koneksyon sa mga dragon. Hindi ito maaaring kontrolin. Pakigabay po, Senior. Ako ay gagawin ang lahat ng makakaya ko. CJ. May tapang ka. Napakadali lang. Ilagay mo ang iyong kamay sa Tongshanjian. At tanggapin ito. Sa presyon ng espiritu ng kasangkapan. Makipagbanggaan sa kaluluwa ng dragon. Sa loob ng isang insenso. Maaari mong makuha ang paunang pagkilala. Kung hindi mo magagawa. Lene. Kung ganoon, magiging bahagyang nasaktan ang iyong kaluluwa. Masyadong mabigat ang pundasyon ng daan ay guguho. Kaya mo bang subukan? Lanan. Ginoo. Ang ganitong pagsubok. Masyadong mapanganib ba? Kakaumpisa lang ng iyong mataas na kapangyarihan. Pagtawid sa Gold Core, ang antas ay hindi pa matatag. Bakit? Nasasaktan ako para sa iyong magandang dalaga. Lene, ang landas ng pagsasanay ay talagang laban sa langit. Walang bagay na maaaring makamit ng sabay. Kung walang lakas na humarap sa kamatayan, at pagkatapos ay ang tapang na mabuhay, paano ito magiging karapat-dapat? Sa ganitong pambihirang pananaw. Lin Fan, umalis ka na. Lanan, ang aking landas.
Hindi ako magpapadala sa takot at pag-atubili. Ito ang pagsubok. Tanggap ko ito. Hay. Hay. Lanan. Ay. Ay. Tungzi. May paraan ba na matulungan siya? Nakatukoy sa kasamang 6 Yuan Fengwu. Nakasalukuyang dumaranas ng pagsubok ng espiritu ng artifact. Maaaring magamit ng host ang bahagi ng kanyang lakas sa pamamagitan ng dual cultivation upang makabuo ng koneksyon sa espiritu para mapagaan ang kanyang pasanin. May kaakibat na panganib ito. Maaaring magdulot ito sa host ng sugat sa kanyang espiritu. Gumawa. Nasaktan ng lakas ng kaluluwa. Maaari itong unti-unting maibalik. Kung may mangyari sa kanya, mawawalan ako ng kapareha sa daan. Bilisan mo. Naka-activate na ang koneksyon ng kaluluwa. Ikaw, bakit ganito kasakit? Itong kabastusan. Di na nakakagulat na siya ang pinili kong lalaki. Matibay ang puso. Tiwala at pagmamahal parehong nakuha. Mabuti. Tapos na ang oras. Tao ng langit na salamin, tinatanggap ka bilang Panginoon. Mag-ingat kang mabuti sa kanya. Kayo ng dalawa ay magpapakita ng kabutihan sa yaman na ito. Huwag sayangin ang pagkakataong ito. Aking tradisyon. Magpapatuloy pa rin. Lubos ang aking kagalakan. Salamat kanina. Ay naku, bakit ganyan ka pa sa akin? Ang iyo ay akin din. Ngayon, mag-aral ka na agad. Kung paano gamitin ang bagay na ito. Sige, bumalik ka at tulungan mo ako. Sa pagtulong ng Qin Yunzong. Gaano nakatagal ito? Walang kaalaman sa sitwasyon sa loob. Mababa pa ang kakayahan ni Lin Fan. Kung sakaling makatagpo siya ng banal na babae ng Xianchao, o makaranas ng ibang hindi inaasahang pangyayari. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng maghintay dito. Buksan mo ako. Mukhang epektibo. Lan, anong nangyayari sa inyo? Ginoogi ng prinsipe. Paano siya makikipag-ugnayan sa yung batang mula sa Qin Yun sect? Nakapagkakamali ba ako ng paningin? Bago pumasok sa lihim na lugar. Ginoogi ng prinsipe, gusto mong makipaglaban o pumatay. Ngayon, paano? Magkahawak kamay na kayo lumabas. Pakita ninyong lahat ng malinaw. Itong Lin Fan. Simula ngayon. Ikaw na. Ang magiging susunod na esposo ninyo. Tratuhin siya tulad ng pagtrato sa akin. Huwag maging pabaya. Magandang araw, Ginoong Prinsipe. Oh, mabuti, bumangon ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Salamat, Ginoong Prinsipe. Hi. Lanan. Hindi maganda. Ay, Kingsu. Hindi iyon ang iniisip mo. Talagang napilitan kami dahil sa kalagayan. Kailangan. Walang magagawa. Dahil sa sitwasyon. Walang magawa. Tuwing nagdadala ka ng babae. Ganito ang dahilan mo. Lin Fan, akala mo ba ako si Su Kingsu, na parang batang 3 taong gulang? Hindi. Kaya pala ikaw ang aking manugang. Sa labas, yung maliit na inaalagaan. Ayos lang. Hindi. Ito, dahil sa iyong pag-aalaga sa kanya, ay may ilang halaga. Sa ngalan ng tunay na damdamin. Maluwang ang aking puso. Hindi ko ito pagbibigyan. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ikaw ang maliit. Ikaw ang nahuli. Ang cute na ito ay nasa Qin Yunzong. Hindi pa niya alam na mayroon. Ilang babae na kaya? Marami pa rin. Wala. Lin Fan, ipaliwanag mo ng maayos sa akin. Magpaliwanag ka ng maayos. Wala. Marami siyang sinabi tungkol sa kanya. Sobrang nakakatawa na. Ayos lang naman. Ayos lang. Ayos lang. Ganoon lang. Tingnan mo itong, mapagbalak kayo na lalaki. Siguradong hindi siya magsasawa sa kanyang ginagawa. Sakit. Talagang hindi ito magandang bagay. Ay. Halika. Malamig ang maliit na kamay na ito. Huwag muna tayong mag-alala tungkol dito. Huwag nating pagtuunan ng pansin ang bagay na ito. Kingsu, Feng Wu, kailangan natin agad na
Bumalik sa Kinyunzong. Ang banta ng Xusha Zong ay narito na. Nasa panganib ang sekta. Naghihintay pa ang pangalawang pangulo at maraming kapwa-disipulo. Nadalhin natin sila pabalik. Naiintindihan ko ang paliwanag nitong Tianjian. Sandaling iwanan muna ang pag-ibig. Mas importante ang kaligtasan ng sekta. Engan, may katwiran ang sinabi mo. Magpatuloy na kayo sa pagbabalik sa paraisong Diyos. A-report ito sa ama namin. Sabihin lang. Lahat ay maayos sa akin. Nakuha na ang pagkakataon. Hintayin kong tulungan ang prinsipe. Matapos ayusin ang mga usapin ng Kinyunzong. Babalik ko siya pagkatapos. Upang makaharap ang aking ama. Susundin ko ang banal na utos ng inyong kataasan. Ay naku, magsimula na tayong bumalik. CJ, halika. Helian, ang iyong blood fiend sect, talagang nais na isagawa ang ganitong paglipol. Hindi ba't ito'y laban sa aking Kinyon sect? Walang katapusan. Hahaha. Pangdahay. Ngayon alam mo na ang takot. Masyado nang huli. Pumatay sa aking disipulo. Kinuha ang aking mahalagang material. Ninakawan ang aking sekta. Ngayon, kailangan mong gawin ito sa Kinyon sect. Dugo ang babaha. Walang may iwan na kahit aso o ibon. Sa totoong katotohanan, tanggalin ang malaking aray. Yuko at tanggapin ang kamatayan. Ako ang matandang ito. Maaaring bigyan ko kayo ng isang mabilis na paglilinis. Yare. Mga masamang espiritu, may karapatan din kayong pag-usapan ang dangal. Kayo'y nagiging alkimiko ng tao. Hindi ito katanggap-tanggap sa langit. Kami sa Kinyon sect, kahit na makipaglaban hanggang sa huling tao. Hindi kami susuko sa inyo. Sumuko, matigas ang ulo. Kung ganon, huwag mong sisihin ang matandang ito. Malupit at walang awa. Mga disipulo, makinig kayo. Palakasin ang atake. Durugin niyo ang shell na ito. Pangalawang Panginoon, malapit nang mabuwag ang pader ng kalasag. Kahit hindi na kaya, kailangang tiisin. Sa likod ay ang ating sekta. Wala na tayong paraan para makatakbo. Nagpapakasakit na labanan. Pangulong Da. Tingnan ko kung hanggang kailan ka patatagal. Magulo. Julian, pagbati sa matandang lolo. Laban sa hukbo ng mga langgam. Walang silbing oras. Lene. Ay. Hatch. Yum. Ang Kinyunzong ay mayaman sa tradisyon sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, ito ba ay magwawakas na? Ako, isang miyembro ng Kinyunzong, mas pipiliing mamatay na nakstanding, kaysa mabuhay na nakaluhod. Sumama ka sa akin sa pagpatay. Isang patay sapat na. 2 patay kita na. Patay. Walang awa ang daan. Malakas ang kumakain sa mahina. Sektang Kinyon. Dapat ngayong araw maglaho ang pamilya. Aling matanda. Ang nagmamalaki dito. Na gustong galawin ang aking Kinyunzong. Tanong mo na ba kay Lolo Lin? Mga bata. Hindi ko akalain na darating ka pa para mamatay. Ayos lang iyon. Sabay nating wasakin ang Kinyon sect. Kasama na nito ang enerhiya ng emperador. Ang batang ito mula sa Xuanling Immortal Dynasty. Ang bagay dito, hindi ka namin kasali. Umalis ka na agad. Para hindi ka mapatay. Lolo, si Lin Fan ay ang aking esposo. Ang tungkol sa kanya ay tungkol din sa akin. Kung gusto mong saktan siya, dapat muna akong tanungin. Mahalikang sikreto ng kamanghamanghang lahi. Lolo ng dugo na matapang. Sugat sa aking mga kapwa manggagawa. Sirain mo ang aking bundok. Ngayon ay tiyak na kukunin ko ang iyong buhay. Elder Lin Fansu, nandito na kayo. Yung Tong Tianjian, matandang Diyos ng pagbabago. Napakalakas ng iyong kapangyarihan. Sa tingin ko, isa ka lamang isang katawan. Umaasa sa pagsipsip ng dugo ng mga nilalang. Nabubuhay sa huling hibla ng isang bulok na katawan. May karapatan ka bang pag-usapan ang walang awa ng daan? Bata, alam mo ba na ang walang kabuluhang pag-usapan ang paglikha ng Diyos ay tiyak na daan patungo sa kamatayan? Daan patungo sa kamatayan. Sa ganyang itsura mo, halos patay na. Sa tingin ko, kayo ang Blood Fiend sect. Tapos na ang kapangyarihan nyo. Ngayon, tiyak na mapapahamak kayo. Mapagmataas. Lolo, pahintulutan inyo ang disipulo ay gagawin ko mismo. Punitin ang bibig ng lalaking ito. Pero, dapat mabilis ang laban. Lalaki. Ilagay ang buhay sa panganib. Lin Fan, mag-ingat. Tunay na dragon, nagpoprotekta. Hindi. Hindi ito possible. Tunay na dragon na nagpoprotekta. Ikaw ay may ganitong pagkakataon. Lalamunin kita. Kukunin ang iyong kapalaran. Baka makakaya ko. Makalapit pa. Lanan. Aking prinsesa. Panahon na para sa matandang ito, na makita, kung ano ang tunay na, kayamanan ng espasyo. Matandang demonyo. Dumating na ang iyong katapusan. Pagbabalik ng batas ng espasyo. Iyan ay, kay Mo Chen. Ang tungkulin ng langit. Hindi ko akalain na ikaw, matandang ito, ay may kaunting talino. Ngayon, natatakot ka na, di ba?
Kung si Muchen mismo ang kikilos, kailangan ko pang umiwas sa kanyang lakas. Pero sa mga tulad niyo na mga kabataan, ano ang kaya ninyong ipamalas na kapangyarihan? Matandang demonyo, sapat na ba ang kapangyarihan? Subukan mo at malalaman mo. Bituin ang langit. Pagkakabihag ng espasyo. Lenwe, maliit na kasanayan. Linisin ang niebe. Tulungan siya ng isang kamay. Gamitin ang iyong yelo at niebe na espada. I-freeze ang matandang aso. Ang puwersa ng espasyo sa paligid. Lahat ng disipulo ng King Yunzong, makinig. Ihanda ang kinyo na sasakyan. Tulungan ang tatlong matandang tagapayo. Paano mangahas ang mga langgam na yumanig sa langit? Prinsesa. Bagamat maganda ang kayamanan, depende ito sa kung sino ang gagamit. Kung papatayin kayo, ito ay magiging akin. Hahaha. Feng Wu, King Su, ibigay niyo sa akin ang inyong lakas. Hiram niyo sa akin. Ding, na-detect ang matinding kagustuhan ng host. Malalim na pag-iisa ng magkapareha, pinapalakas ang pagtutulungan. Sa pansamantalang pagsasanib ng espiritu ng kasosyo. Lumamong aso, tanggapin mo ito. Tatlong kalawakan na sira-sirang simbolo. Anong lakas? Nakayang sirain ang aking 10 kaluluwa at masasamang espiritu. Ginoo. Ang iyong masamang kasanayan. Nakatagpo ng kalaban. Lenwe, ang masama ay hindi magwawagi sa mabuti. Ito ay tadhana. Matandang demonyo, wala ka ng pag-asa. Ayos, ayos lang. Hindi kami pababayaan ng King Yunzong. Ang isang batang tulad mo ay napilitan akong gumamit ng sariling pinagmulan. Kung hindi ko kayo gagawin ngayon, na isa puso at linisin ang espiritu, mahihirapan akong mapawi ang galit sa puso ko. Babala, babala, natuklasan na ang target ay pilit na kinukuha ang kamatayan ng espiritu ng lupa, at ang sariling pinagmulan ng dugo at kamatayan. Biglang tumaas ang antas ng enerhiya. Lubhang delikado. Hindi maganda. Ang matandang demonyong ito ay magpapakasaya hanggang sa huli. Huwag na huwag siyang magtagumpay. Tao ng langit. Pagbabasura ng espasyo. Huli na. Dagat ng dugo. Sukdulan ng mga kaluluwa. Prinsesa. Linfan, wala nang ibang paraan kundi yon. Ang host ay pilit na nag-udyo, pinagmulan ng banal na katawan ng mainit na araw, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ng tunay na dragon, napakataas ng panganib, mangyaring itigil agad, matandang demonyo, kainin mo ang huli kong atake, maliwanag na araw. Tunay na dragon na nag-apoy sa langit. Impossible. Ikaw, isang simpleng pundasyon, gumagamit ng ganitong matinding galaw. Ay! Aking dagat ng dugo. Bata. Hindi tayo titigil hanggang sa mamatay. Nauubos ang espiritual na lakas. Nanghihina ang kaluluwa. Linfan. Panatilihin mo lang, Ginoong Lin. Ayos lang, ayos lang. Hindi ko akalain na ang ganitong sira-sirang sekta ay may ganitong karaming alchemy furnace. Dapat ay ako ay magpuno ng pagkawala. Hahaha. Walang paraan ang matandang demonyo. Nasaktan siya. Kailangan niyang lumakad sa aming mga katawan. Ding, na-detect ang kasama. Wuyan, Xiao Yaner, Yunyao. Suking Sutsuan Yuan Feng Wu. Malakas na emosyonal na pagtugon. Pagkakaisa ng magkaparehong kaluluwa, malalim na pag-activate. Nagsisimula ng magbalik sa host. Pang-anim na antas ng pundasyon. Pang-siyam na antas ng pundasyon. Unang antas ng Golden Core. Matandang demonyo. Ngayong araw na ito ang kanilang pagbagsak. Ay tiyak na ikaw ang Blood Fiend Sect. Hindi pwedeng mangyari. Lihim na paraan ng pagsasanib. Ganito kalakas ang lihim na paraan ng pagsasanib. Itong batang ito, hindi pwedeng mapanatili. Mga Ginoo, tulungan niyo ako. Ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang kamatayan.
Sa pamamagitan ng gintong elixir, wawasakin ang espiritu. Ang mundong ito, hindi ko na ito maintindihan. Kinyon Sect. Nailigtas na. Linfan, kung hindi dahil sa iyo at sa mga nakatatandang tao na humawak sa sitwasyon, ang aming Kinyunzong ay malamang na masisira sa isang iglap. Ang utang na loob at kabutihan na ito, kami sa Kinyunzong, ay hindi kailanman makakalimutan. Masyadong mabigat ang sinabi ng pangalawang pangulo. Isa rin ako sa Kinyunzong. Ang pagprotekta sa sekta ay nararapat lamang. Salamat, Tito. Nakatakot ka sa akin kanina. Akala ko ikaw. Ay naku, bodong bata. Matibay ang buhay ng tito mo. Sa susunod na magyabang ka, alak kita. Sa yelo ng kuweba, nagsara ng mga taon. Elder Su, talaga namang malawak ang iyong kapangyarihan. Ngunit, sa pagkakataong ito may nagawa kang mabuti. Pinapayagan kita na magpahinga ng ilang araw. Sobra ang iyong naubos na espiritual na lakas. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Ginoong Lin, kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan. Nandito kayo, mahirap na hindi maging mapayapa. Ding, nakita ang tagapagdala na matagumpay. Nalutas ang krisis ng sekta. Malaking pagtaas ng reputasyon. Gantimpala, pamagat ng tagapangalaga ng sekta. Kapag isinusuot, bahagyang mapapataas. Ang bilis ng pagsasanay ng lahat ng miyembro ng sekta. At katapatan. Talagang maganda. Isuot mo na. Sa wakas, ito na ang Kinyon Sect. Sa totoo lang, akin na ito. Para sa kapakanan ng mga disipulo. Mabuti rin ito. Ay naku. Sinasabi ko, hindi na kayo kailangan. Dito lang kayo maghintay. Nawalan lang ako ng lakas. Hindi naman ako naputulan ng kamay o paa. Bagamat umatras ang Blood Fiend Sect, hindi may iwasang may natirang mga tagasunod. Ako'y nandito lamang sa walang magawa. At sinadyang tingnan, kung ikaw ay maayos. May pagkabigla rin ang iyong kaluluwa. Nandito ako sa tabi. At maaari rin, gamitin ang mantra ng malinis na isip para sa iyo. Babantayan ko ang mabuting tiyuhin. Ako. Maaari akong gumawa ng nakakapagpahinang sabaw para sa nakatatanda. Ngunit sa ganitong sitwasyon ninyo, sobrang taas ng aking stress. Ding, binabati ang host. Naabot ang antas ng pag-aalaga. Na-trigger ang nakatagong tagumpay. Na-trigger ang nakatagong tagumpay. 5 ibon na sumasalubong sa dragon. Gantimpala, espesyal na kasanayan sa pagsasanay. Klasikong aklat ng pagkakasundo ng 5 elemento. Malaking pagtaas ng lakas ng espiritu. At ang bilis ng pagbawi ng espiritual na lakas. At walang pinsala sa katawan. Ay. Aklat ng pagsasaayos ng 5 aspeto. Magandang ito. Tamang-tama ito. Para sa aking kasalukuyang estado. Dahil hindi kayo mapakali. Bakit hindi? Subukan natin ng magkasama. Ang bagong paraan ng pagsasanay. Anong balak mo na naman? Ay naku. King Su. Hindi talaga ako may balak na masama. Mayroon akong isang teknik sa pagsasanay. Tinatawag na 5 unit ng pagkakasundo. Mabilis na makakabawi. Sa pinsala ng kaluluwa. Malaki ang maitutulong nito sa akin. Ngunit, kailangan lang ng matinding pagsasanay. Sige na. Alam ko na. Kayo. Lumabas na kayo. Gagawin ko na ang paggamot kay Linfan. Kung lalabas man, ikaw ang lalabas. Ikaw na nahuli. Lumabas ka. Matagal na akong hindi nakakita ng mabait na tiyuhin. Senpei. Ako. Ay. Hindi ko nasabi ng maayos. Ang aklat na ito tungkol sa pag-aayos ng 5 katha. Ang pagtitiis ay tama. Pero hindi lang isang tao ang kayang gawin. Kailangan kayong ilan. Kayo ay kailangang manatili. Kawalang hiya. Haay. Ako ay may malubhang sugat. Kung hindi ka magpapagaling ng maayos, baka hindi ka na magtatagal. Binabati kita, host. Naabot mo ang pinakamataas na tagumpay. Para bang 100 taon na ang nakalipas. Ilang buwan na ang nakalipas. Ako'y isa pang matandang, lalaking malapit ng mamatay, malapit ng matabunan ng lupa ang leg, nabuo ang daan. Sino ang mag-akala? Na ngayon naging katotohanan na, ang daan ng Golden Pill, nasa mata ng mundo, ay isang tunay na Diyos ng Golden Pill, at kasama mo pa ang mga ito. Ganito ang pagkakataon. Sasabihin na nagbago ang lahat, hindi na sobra. Ang mabuting tito ang pinakamalakas. Si Yanner ay nakikita ang mabuting tito, hakbang-hakbang, naguhubog ng mga himala. Malalim ang biyaya ng nakatatanda. Mas lalo pang may mabuting puso. Siguradong makakamtan mo ang biyaya na ito. Sirkulo ng karma. May sariling takdang kapalaran. Kung bakit ka nandito ngayon, ay dahil sa iyong sariling kapalaran. Hehe. Kung hindi lang dahil sa kakayahan mo. Maraming beses kang tumulong sa Kinyon Sect. Hindi namin papayagan na ganyan ang gagawin mo.
Ganyan kang kalokohan. Kung makuha mo ang pabor ng aking palasyo, syempre, ito ay biyaya na naipon mo sa ilang mga buhay. Sa katunayan. Ngunit, hindi mo pa rin ako nabigo. Kung sana ay magpatuloy ito, na mapayapa at maayos. Mahabang buhay sa daan, kasama ang magandang mukha. Ano pa ang hihilingin? Prinsesa ng Tatlong Emperador. Prinsesa ng Tatlong Emperador. May utos ang hari. Ipapadala ka agad kita. Bumalik sa lungsod ng Beijing. Agad na bumalik. Bakit naman? Nandito ako. Mayroon pang hindi natatapos na bagay. Bumalik ka at ipaalam sa aming emperador. Kapag natapos na ang mahalagang bagay na ito, babalik ako ng natural. Mahal na prinsipe, mangyaring tanggapin ang utos. Aking anak, Feng Wu, tinatanggap ang utos. Sa utos ng langit, tawag ng Diyosa, balik na babaeng puno ng laban. Agad na umalis sa berde ng bundok. Kaagad, agad, mabilis, bumalik ka sa akin. Ito ang utos. Ang kanyang ama, siya. Paano siya? Ikaw ba si Lin Fan? Ako nga po. May sinasabi ang hari. Sinasabi ng hari, gusto mong maging akin. Asawa sa ilalim ng Xuanling Immortal Dynasty. CJ, ngunit kailangan mong makipaglaro sa akin. Ng isang laro ng chess. Kung manalo ka, ay maaari kang maging aking prinsipe ng mga diwata. Kung matalo ka, huwag mo nang asahan na makipaglaro sa pagkikita ng prinsesa. Mula ngayon, sa kabilang dulo ng mundo hindi magkikita. Hindi na magtatagpo. Balikan mo at sabihin sa hari. Ang groom na ito, tiyak na tinanggap ko na siya. Kung hindi siya papayag, hindi na ako babalik. Mahal na Ginoo, ako rin ay sumusunod sa utos ng hari. Pakiusap, huwag mong pahirapan ang aking sarili. Naiintindihan mo ba? Ang utos ng yumaong emperador. Naiintindihan ko ng mabuti. Kung ganon. Hindi ko alam, kaibigan. Anong balak mo? Pakisuyo, pakiusap, sagutin mo ang hari. Ang larong ito, tanggap ko na. Lin Fan, hindi mo kailangang maging ganoon. Lanan. Ngunit may kondisyon ako. Sabihin mo, kaibigan. Pakiusap, mahalika, bigyan mo ako ng kaunting panahon. Kakatapos ko lang makipaglaban. Hindi pa ako ganap na gumaling at hindi maganda ang aking kalagayan. Sa ganitong kalagayan, makipaglaro sa'yo. Hindi ito magalang. Hintayin mong gumaling ako. Dapat akong personal na pumunta sa Xianchao upang humingi ng payo mula sa mahal na hari. Makatuwiran at makatwiran. Kung ganon, ako ay tapat na ipapaalam sa mahal na hari. Ngunit, pakiusap, gawin niyo ito agad. Ang pasensya ng inyong majestad ay limitado. Salamat sa inyong pagpapahintulot, sugo. Mahal na prinsipe, ikaw. Babalik ako sa'yo. Lin Fan. Sige, mauuna na ako sa Xianchao at maghihintay sa'yo. Kung hindi ka darating. O baka matalo. Hindi kita patatawarin. Lanan. Hintayin mo ako. Lanan. Okay, Tito. Talaga bang aalis ka? Narinig kong siksuaning Xiandi. Napakahusay. Hindi pa gumagaling ang sugat ng nakatatanda. Sa pagpunta sa Xian Dynasty, mataas ang bundok at malayo ang daan. Baka, ang hakbang ng emperador ng mga diyosa, mukhang hindi ganoon kadali. Lenwe. Nakikita ko, tiyak na ito ay isang handaan ng mga kaaway. Alam ko. Kailangan kong gawin ang hakbang na ito. Nakita niyo rin ang intensyon ni Feng Wu. Lahat kayo ay nakakita na. Hindi ko kayang ipagkanulo si Lin Fan. Parang sinasabi mo na, parang kaya mo. Ano ang plano mong gawin? Kakayahan ng Diyos. Napakalalim. Tiyak na ganoon din ang larangan ng chess. Kakayahan. Baka hindi siya umabot. Ngunit sa larangan ng chess, hindi tiyak na matatalo. Nakatukoy ang host, nahaharap sa malaking hamon. Nag-trigger ng nakatagong misyon, laro ng kapalaran, mga kinakailangan sa misyon, manalo sa laban kay Xunong Sen, sa laro ng chess. Tongzi, anong mga estratehiya mo? Binabati ang host sa pagkuha ng pagkakataon na ipagpalit ang Lingxi Chess Manual. Matinding pagsasanay sa loob ng 200 araw. Lanan, at magtagumpay. Palitan ang bituin ng chess. Lahat ng karanasan sa chess. Maging isang dakilang chess master. You. Ano ba to, chess master? Ito ay malinaw na isang kidney master. 200 beses. Kukunin ba ang buhay ko? Kumer. Anong sinasabi mo? Ay naku, mga ginang. Bago tayo pumunta sa langit. Mukhang magiging mahirap ito sa inyo. You, tulungan mo ako. Nag-ensayo. Tungkol sa laro ng Go, na-detect na ang host ay nag-ensayo.
Naka-unlock ang espiritual na go board. Lin Fan ng Kinyon Sect. Magandang araw, sir. Umupo ka. Walang kailangan ng pagbibigay galang. Salamat, Haring Bato. Dumating na. Ako. Matagal na kitang hinihintay. Salamat sa pagtawag sa akin, Haring Bato. Si Lin Fan ay hindi nagdadalawang isip. Alam mo ba, ako, bakit ka nakipaglaro sa akin? Sa larong ito. Your Majesty, nais kong, para kay Prinsesa Fenggu. Si Lin Fan ay buong tapang. Nais na kunin ang pagkakataong ito. Pagkakataon. Sige, simulan na. Ano ang nais mong gawin? Maghangad ng mahabang buhay. Maghangad ng kalayaan. Maghangad ng pagiging walang kapantay sa mundo. O maghangad ng mga magagandang babae sa paligid. Tamasin ang mga biyaya ng mga tao. Hindi tama. Parang hindi pa naisip ang sagot. Hindi siya makakapaglagay ng bato. Dahil hindi siya totoo. Gusto niyang makipaglaro sa akin. Kundi gusto niyang tanungin ang kanyang puso. Your Majesty. Sa simula. Para lang sa ikaliligtas. Hindi nais na maputol ang daan. Sa huli. Sa pagkakataon. Nakita ang isang bahagi ng daan. Ngayon. Ang mahabang buhay ay aking hangarin. Lanan. Malaya. Ay aking hinahanap. Ngayon ay nagmamalasakit sa iba. Ay para sa aking daan. Maraming landas sa daan. Si Lin Fan ay hangal. Tanging nais ay sumunod sa sariling puso. Hakbang-hakbang na umuusad. Tingnan mo ako. Bakit ang prinsesa ay sumasayaw? Ito ay isang panandaliang libangan. Ito ay isang pugon para sa pagpapataas ng kakayahan. Ito ay isang hagdang bato ng Xuanling Immortal Dynasty. O maaaring. Tunay na may kaunting katapatan. Ang Prinsesa Feng ay walang kapantay sa ganda. Isang pambihirang babae sa mundo. Hindi magtatangkang magsalita si Lin Fan. Hanggang sa kamatayan ay tapat. Ngunit, dahil na ipangako na, dapat gawin ang lahat ng makakaya. Huwag siyang biguin sa kanyang paghihintay ngayon. Hindi siya laruan. Hindi siya hakbang. Siya ay si Lin Fan, na itinakdang kapareha. Lin. Magandang tao. Maraming magagandang babae sa tabi ni Wen. Maaaring masiguro, hindi pinapabora ng isa, na mapait si Feng Wu kahit kaunti lang. Your Majesty, ang salitang pag-ibig, ang pinakamahirap ay balanse. Hindi nangahas si Lin Fan na magsabi ng walang kabuluhan. Tiyak na patas. Ngunit nananumpa ako, na ang aking makakasama sa daan, ay tapat na magpapakita ng tunay na puso, kung darating man ang isang araw, na ang landas ng Feng Wu, at ang sayo, ay magkaiba. At salungat sa sariling landas. Paano ka dapat pumili? Labanan ng mga daan, hindi may iwasang pumili. Ngunit alam ni Lin Fan, nasa tao ang gawa. Kung talagang nasa sitwasyong mahirap, hahanapin ko ang paraan ng pagkakasundo. Kung talagang hindi kaya, pumili ako ng daan, na may pinakamaliit na pinsala sa lahat, at tatanggapin ang lahat, ng mga kahinatnan. Ito ay hindi ang pinakamainam na solusyon, ngunit ito ang aking tunay na damdamin sa ngayon. Sapat na. Ay, mahal na hari, ang larong ito. Natapos na ang laro. Natapos na ang laro. Natapos na ang laro. Mangyaring ipahayag ng mahal na hari. Ang iyong sagot, hindi ito perpekto, pero walang kasiyahan sa labis. Ngunit, ang tagumpay ay nasa katapatan. Napakahalaga nito. Ako. Kinikilala kita. Ay, mahal na Ginoo. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kung balang araw ay malaman kong, pinabayaan mo si Feng Wu. O nagkamali ka. Kahit na tumakas ka sa siyam na langit. Ako mismo. Ang magwawasak sa'yo. Si Lin Fan ay maingat na nagtataglay ng aral ng His Majesty. Hindi siya magpapabaya sa Feng Wu. Hindi siya magpapahamak sa pagkilala ng His Majesty ngayon. Sige na. Naghihintay sa iyo si Feng Wu sa silid. Salamat, His Majesty. Itong batang ito ay labis ang pagnanasa. Marahil ito rin ay, dito nagmumula ang mga pagbabago sa mundo. Ang tingin ng hangin sa sayaw, ay hindi rin masama. Tama nga, hindi ka matatalo ng ama mo. Lene. Lanan. Ang paunahing takot ay baka may isang prinsesa na nag-aantay at nag-aalala. Sa galit, sisirain pa ang palasyo ng mga Diyos. Hindi ko kayang bayaran yan. Ay naku.
Masyadong madaldal. Lanan, madaldal. Lene. Ay. Ay naku. Haha. Tito. Sa wakas, nakabalik ka na. Ginoo ng Diyos ng Immortals. Nahirapan ka ba? Ay, hindi. Senpei. Lanan. Mukhang nag-alala lang ako ng walang dahilan. Basta't ligtas, ayos na. Lanan. Lene. Pasensya na sa inyo, mga ginang, sa pag-aalala. Linfan. Hindi ka nabigo sa misyon. Ngayon. Aking nakuha ang pagkilala ng emperador ng mga diyosa. Sa pagitan natin, wala nang hadlang mula rito. Lene. Sige, nakalusot ka. Lene. Lanan. Kung ganon, dapat na bang bumalik sa King Yunzong? Pangalawang punong sekretaryo pang, at lahat ng mga disipulo, naghihintay ng paliwanag. Tama si King Su. Mga ginoo. Uwi na tayo.